Nanay Linda! Nakangiting kumaway si Ponda nang lumingon ang matandang nag-alaga sa kanya. Nakatayo ito sa may reception area ng mental hospital kung saan ito nagtatrabaho bilang nurse. Ponda anak! Magiliw nitong sabi. Kaagad siya nitong niyakap paglapit sa kanya. Kamusta ka na po nanay? Pasensya na po at ngayon lang ako nakabisita ulit. Naging abala po kasi ako sa trabaho eh. Marahan itong dumistansya habang nakangiti. Okay lang anak, huwag mo akong alalahanin. Maayos lang ako rito. Sanay na ako sa magulong pasyente. Ngumiti si Ponda at muling niyakap si Nanay Linda. Hindi naman niya ito kadugo, pero itinuturing niya ito bilang isang tunay na nanay. Ito ang tinuturing niyang pangalawang ina nang bawian ng buhay ang nanay niya sa parehong mental hospital na yon. Malaki ang pasasalamat niya rito dahil nagkaroon siya ng matatawag na pamilya ngayon. Magagawa na niya itong suportahan kahit hindi nagtatrabaho. Pero ayaw nitong iwan ng pagiging nurse sa mental hospital. Nakatuon na ang buong buhay nito sa trabaho nito at hindi na nagkaroon ng sariling pamilya. Naalala pa niya noon na nagmakaawa ito sa bagong management ng ospital na wag itong tanggalin sa trabaho. Pinagbigyan naman ito kahit may edad na. Nag-leave po ako ng 5 araw sa trabaho para makasama ka, nanay. Miss na po kita. Talaga anak, napakagandang sorpresa naman yan. Tamang-tama para makauwi na rin ako sa bahay. Nakakalungkot kasi mag-isa ron, kaya mas madalas ako sa ospital kaysa umuwi. Don't worry, Nay. Uuwi ka na ngayon dahil narito ako. Mahigpit siyang niyakap ni Nanay Linda. Ramdam niya talaga ang pagkasabik nito sa kanya at ganoon din naman siya rito. Naputol ang usapan nila nang may magsalita sa speaker ng ospital. Code White. Male ward room 4. Patient physically aggressive and has assaulted staffs. Security and available nursing staff respond immediately. Repeat, Code White, Male Ward Room 4. Mabilis na dumistansya kay Ponda si Linda nang marinig ang anunsyo. Anak, maiwan mo na kita dito ha? Nagwawala na naman ang isa naming pasyente sa male ward. Sige po, Nay. Nagmamadaling umalis si Linda. Umpo naman si Ponda sa bakanting upuan sa lobby ng ospital. Ipinatong niya ang dalang basket ng pagkain sa tabi niya. Maya-maya na lang niya ibibigay ang mga yun sa nanay niya. Additional security to male ward room 4. Repeat, additional security to male ward room 4. Muling anunsyo mula sa speaker. Napalingon si Ponda sa nag-iisang security guard sa entrance ng ospital na parang hindi narinig ang anunsyo. Sir, excuse me po. Tumingin to sa kanya. Kaya nalaman niyang wala itong suot na kahit anong takip sa tenga. Tinatawag po kayo sa male ward. Sabi niya. Wala magbabantay rito kung pupunta ako ron, miss. At saka, titigil din yun sa pagwawala kapag napagod. Yun nga lang, ilan sa mga staff ang nasasaktan bago siya tumigil. Baliwala nitong tugon na parang sanay na ito sa ganoong sitwasyon. Hindi mapanatag si Ponda sa pagkakaupo niya. Inaalala niya na baka masaktan ng nanay niya. Sir, saan po ang male ward? Pupuntahan ko lang po si Nanay Linda. Tanong niya sa gwardya. Diretso ka lang sa hallway sa kanan ng lobby, iha. Lampasan mo ang nurse's station. Tapos nasa dulo nun ay may malaking asul na pinto. Yun ang male ward. Kaagad na tumayo si Ponda at pinuntahan ng male ward. Ilang metro pa lamang ang layo niya sa pintuan, pero naririnig na niya ang mga kalubog mula sa loob. Binuksan niya ang pinto at agad nakita ang magulong silid. Nagkalat ang mga natumbang mesa at upuan habang nasa sahig ang mga staff. Kung hindi walang malay, namimilipit naman sa sakit. Lester, huminahon ka. Hindi kita sasaktan, iho. Hinanap ni Ponda kung saan nanggagaling ang boses ng Nanay Linda niya. Nakita niya ito sa nakabukas na day room habang kaharap ang lalaki na nakatalikod sa direksyon niya. Itinulak ng lalaki ang plastik na upuan. Tumama yun sa pader at nawasak. Kinabahan siya nang humakbang ito palapit sa nanay niya at nakita niya ang takot sa mukha ng ginang. Nanay Linda! Tawag niya rito. Nakuha ni Ponda ang atensyon ng lalaki. Humarap to sa kanya at agad niyang napansin ang galit sa mga mata nito. Natatakpan ng mahaba at magulong buhok ang mukha ng lalaki at makapal din ang balbas nito, kaya nahirapan siyang masino to. Sir, sandali lang. Kumalma ka muna at mag-usap tayo. Hindi kita sasaktan. Maingat na sabi ni Ponda at dahan-dahang lumapit habang nakaharap pataas ang isang palad. Akala niya'y kumalma na ang lalaki pero bigla itong sumugod sa kanya. Nahawi nito ang kortinang naghihiwalay sa sleeping area at day room. Napunit ang isang bahagi niyon nang masabit sa metal rod. Shit! Pulalas ni Ponda nang mabilis na kalapit ang lalaki sa kanya.
Sinuong siya nito pero nagawa niyang pigilan ang kanyang pang-atras nang idiin niya ang isang paa sa likuran. Hinila niya ang napunit na tela bago pinulupot sa katawan ng lalaki. Pero nagawa siya nitong buhatin at ihagis. Gumulong siya sa sahig hanggang mabangga ang stainless trash bin. Umalingaw-ngawang ingay niyon sa buong silid. "Ponda, anak!" Nag-aalalang sigaw ni Linda. Napainat siya sa sakit pero mabilis din siyang nakatayo. "Anong meron sa lalaking to? Bakit ang lakas niya? O baka dahil mas maliit lang talaga ako kumpara sa kanya?" Bulong niya bago muling nilapitan ng lalaki na inaabot ngayon ng wall fan. "Sir, huminto ka na. Marami ka nang nasirang gamit. Huwag mo nang dagdagan pa. Papalitan mo bang mga yan? Ang dami mo na rin nasaktan ng mga staff. Sino na mag-aalaga sa'yo?" Hinawakan ni Ponda ang braso ng pasyente at pilit itong inilayo sa pader. Nagpumiglas ito at mabilis nakawala sa hawak niya. Nahagip ng lalaki ang bulletin board at ibinato sa kanya, pero nakaiwas siya. Hindi ito tumigil at naghanap ulit ng pwedeng ibato sa kanya. Sinamantala niyang nakatalikod ang lalaki at muli niya itong sinunggaban. Sa pagkakataong yon, nahawakan ni Ponda ang isang braso ng pasyente at ipinasok sa ilalim ng mga braso niya. Kasabay niyon, ipinasok niya ang kanyang paa sa pagitan ng mga paa ng lalaki upang mawala ang balanse nito. Dahil doon, pareho silang napaluhod sa sahig. Nilabanan niya ang patuloy nitong pagpupumiglas, pero unti-unting humina ang lakas nito. Kasunod niyon ay ang paglapit ni Nanay Linda at tinurukan ng pampatulog ang pasyente. Pinakawalan lang niya ang lalaki nang tuluyan itong makatulog. Ang lakas ng lalaking ito. Saad niya kasabay ng malalim na buntong hininga. Tumayo si Ponda at bahagyang pinagpagan ng asul niyang blusa at maong na pantalon. "Ayos ka lang ba, anak?" Nag-aalalang tanong ng ginang. "Ayos lang po ako, nanay. Hindi ka po ba niya sinaktan?" "Hindi, anak. Ilang beses nang nagwala si Luster simula nang dalhin siya rito. Pero hindi naman niya ako sinasaktan. Parang may galit siya sa ibang staff at sa akin nang wala. Pero ngayon kakaiba siya. Wala na siyang pinipili at lahat ay parang gusto niyang saktan." "Mag-ingat ka na lang po kapag lalapit ka sa kanya, nanay. Kung gusto mo, sasamahan kita sa duty mo habang narito ako." "Sige anak, maraming salamat sa tulong mo. Hintayin mo na lang ako sa lobby at ako na bahala rito." "Sige po." Sandaling sinuloy pa ni Ponda ang nakadapang lalaki sa sahig saka napailing. Ang laking tao naman ng pasyenteng to. Walang duda na nagawa niya akong ibalibag kanina. Sabi niya sa isip bago lumabas ng mail ward. Ilang minutong naghintay si Ponda bago dumating ang nanay niya. Kunot ang noo at bagsak ang mga balikat. Halata ang pagod at stress dito dahil sa nangyari kanina. "Pasensya na anak at natagalan ng nanay." "Ayos lang po, nay. Nakalimutan mo yatang nurse rin ako. Alam ko pong responsibilidad natin sa ating mga pasyente." "Anyway, nay, kumain ka na po ba? Nagdala po ako ng lunch para sa'yo." "Hindi pa nga anak eh. Saluhan mo na lang ako. Halika sa pantry." Hinawakan ni Linda ang kamay ni Ponda at magkasabay silang pumunta sa pantry. Pinagsaluhan nila ang dalang pagkain ng dalaga at hindi maiwasang mapag-usapan ang nangyaring pagwawala ng pasyente kanina. Mahigit 2 taon na rito si Luster, pero sa oras lamang ng kanyang injection siya nagwawala. Ilang staff na namin ang nasasaktan dahil sa kanya, at madalas din siyang iniiwasan ng mga doktor at nurse. Kapag nagpatuloy ito, baka hindi na siya tuluyang gumaling. Ano po bang nangyari sa kanya at napunta siya rito? Ayon sa record, pinatay ni Luster ang sarili niyang asawa. Nawala siya sa sarili at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya ang gumawa niyon. Pero mismo ang pamilya niya nakakita sa nangyari. Simula noon, palagi na raw itong nagwawala at minsan tulala. Nagdesisyon na lang silang ipadala si Luster dito para na rin mapabuti ang kalagayan niya. 2 years na po siya rito pero wala pa rin pagbabago sa kondisyon niya? Nagtataka niyang tanong. Yun nga ang pinagtataka ko. Kompleto naman at palagi nasa oras ang medikasyon ni Luster, pero ganyan pa rin siya. Madalas tahimik at nasa isang sulok lang. Kinatatakutan din siya ng mga kapwa niya pasyente dahil sa pagiging bayolente niya. Baka malalim po ang pinagdadaanan niya, Nay. Ganun po yata kapag matagal na silang nagsasama ng kanyang asawa at nauwi sa trahedya ang kanilang pagsasama. Katulad na lang po ng sitwasyon ni na Mama at Papa. Pinatay ni Papa ang asawa ng kalaguyo niya at hindi alam ni Mama na niloloko pala siya. Masyado niyang inisip ang pagluloko ni Papa hanggang sa tuluyan siyang kainin ng galit, lungkot at pagkabigo na nauwi sa matinding depresyon. Magkaiba man ng dahilan, halos pareho si Mama at si Ginoong Luster.
Sa pagkakaalam ko, ilang buwan pa lang nagsasama si Luster at ang kanyang asawa bago mangyaring trahedya. Ilang taon na po ba si Ginoong Luster? Matanda lang siya ng 2 taon sa iyo, anak. 29 years old pa lang si Luster. Kaya siguro ang lakas niya kasi bata pa pala siya. Komento na lang niya. Oo anak, mukha lang siyang matanda dahil sa mahaba niyang buhok at balbas. Kaya sana gumaling na siya. Sayang ang kanyang buhay kung mananatili siyang ganyan. Sana nga po, Nay. Inalis na nila ang paksa tungkol kay Luster at napunta naman sa trabaho ni Ponda hanggang matapos silang kumain. Bumalik si Nanay Linda sa trabaho, habang siya'y piniling mag-volunteer na lang sa ibang gawain sa ospital para makasama ang nanay niya. Pagsapit naman ng hapon, magkasabay silang umuwi. Kinabukasan, sinamahan pa rin ni Ponda ang nanay niya sa duty. Nagkukulang daw ang staff ng ospital at palaking kawalan kung liliban ito kahit isang araw. Alam naman niya kung gaano kahalaga sa ina ang trabaho, kaya siya na lamang ang nag-a-adjust para makasama lang ito. Kahit magkasabi lang sila sa pagkain at magkakwentuhan saglit ay masaya na silang mag-ina. Nurse Linda, oras na po para paarawan si Luster. Imporma ng isang babaeng nurse sa ginang at halatang problemado ito ngayon. Tumawag ka ng 3 nurse na lalaki at sila munang sasama kay Luster sa labas. Injured po ang mga lalaki nating nurse dahil sa nangyari kahapon. Natatakot naman pong lumapit ang mga babaeng nurse kay Luster. Nako, paano kaya ito? Hindi pwedeng ipagpaliban ng paglabas niya sa garden. Makakatulong yun sa kanya para gumaan ang pakiramdam niya. Problemadong sabi ni Nanay Linda. Ako na lang po ang maglalabas sa kanya sa garden, Nay. Voluntaryo ni Ponda. Nag-aalalang tumingin ang ginang sa kanya, pero ngumiti siya rito. Bahagya siyang lumapit at bumulong. Nanay, hindi lang ako isang nurse. Agent din po ako ng Fortress. Alam niyo po ang training na pinagdaanan ko sa organisasyon para makamit ang isa ko pang propesyon. Makakaya ko pong pigilan si Luster kung magwawala siya, kaya huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Paalala niya rito. Napanatag naman ng ginang nang ipaalala niya ang isa pa niyang trabaho maliban sa pagiging nurse. Isa si Ponda sa mapalad na nirecruit ng Fortress noon, at ngayon nagtatrabaho na siya sa organisasyon bilang si Agent Aquarius. Noon pa man, pangarap na niyang maging agent para ipagtanggol ang nanay niya at ang sarili niya. Palagi siyang binubuli noong bata pa siya dahil sa nanay niyang may sakit sa pag-iisip. Nakilala niya si Dr. Debris na isa sa sumuri noon sa kanyang ina. Wala siyang ideya na ito ang head ng Fortress Medical Group at ito rin ang tumulong sa kanya para makapasok sa organisasyon. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsasanay hanggang makamit niya ang kanyang codename. Pagkatapos, nag-aral din siya ng medisina at naging nurse sa organisasyon. Sige anak, lagyan mo na lang ng kadena si Luster para mas ligtas kung sakaling magwala siya. Sige po. Nagtungo sina Ponda at Nanay Linda sa silid ni Luster sa male ward. Dala ng ginang ang syringe na may pampatulog kung sakaling bigla na naman itong magwala. Hawak naman ng dalaga ang 2 kadena na isusuot sa kamay at paa nito. Luster, oras na ng paglabas mo sa garden. Pero kailangan ka naming ikadena pansamantala. Nasa labas din kasing ibang mga pasyente para maiwasan lang na magkasakitan kayo. Mahinaong sabi ni Nanay Linda. Alertong nakamasid si Ponda sa lalaki. Wala itong bahid ng pagiging bayolente ngayon. Tahimik lamang itong nakaupo sa gilid ng higaan habang nakayuko. Nang sumenya si Nanay Linda, saka pa lamang siya lumapit dito. Sir, hindi ko masasaktan dito. Protection lang to. Sabi niya habang unti-unting nilalapit ang kamay niya sa braso nito. Tinatansya ni Ponda kung magwawala ito at lalayo sa kanya. Pero hindi naman nangyari. Hinayaan lang niya itong mailagay niya ang kadena sa mga kamay at paa nito. May 1 metro ang haba niyon, kaya nagawa rin itong maglakad palabas ng ward. Anak, in case of emergency lang, dalhin mo na to. Ibinigay ni Nanay Linda ang syringe sa kanya na inilagay naman niya sa bulsa. Ilayo mo rin siya sa ibang pasyente. Bilin pa nito. Sige po nanay, ako na pambahala kay Luster. Hinawakan ni Ponda ang kadena ni Luster hanggang makalabas sila sa garden. Nagkalat ang mga pasyente roon na may kani-kanyang ginagawa. Karamihan ay tulalang nakaupo at tila may nilalaro sa hangin, pero may iba rin na gumagawa sa garden. Nagtaka lang siya nang tumingin ang mga ito sa direksyon nila. Is it me? Or are they looking at us? Tanong niya sa sarili habang isa-isang tinitingnan ang mga pasyente. Nang bumalik sa kani-kanyang ginagawa ang mga ito, nagpatuloy sila sa paglalakad ni Luster. Pwede pala silang humawak ng garden tools?
Puno niya sa mga pasyenteng nagpuputol ng damo, nagbubungkal ng lupa at nagtatanim. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin yun dahil baka kasama yun sa exercise ng mga pasyente. Dinala na lamang niya si Luster sa dulong bahagi ng garden kung saan malayo sa ibang mga pasyente. "Sir, dito ka na lang magpaaraw. Tahimik dito at walang iistorbo sa'yo." Pinaupo ni Ponda si Luster sa nag-iisang upuang kahoy na naroon. Dumistansya lang siya rito ng ilang metro habang binabantayan to. Tahimik lang itong nakaupo habang nakayuko. Wala itong ginagawa kahit ano kundi paglaruan ng mga daliri. Kakaiba siya sa lahat ng pasyente rito. Mas mukha siyang matino kaysa sa karamihan at parang kontrolado niya ang mga galaw niya. Obserbasyon niya sa isip habang pinagmamasdan si Luster. Ilang minuto ito sa pagkakaupo nang bigla na lamang itong tumayo. Naalerto si Ponda at agad na lalapit sa lalaki, pero mabilis din siyang tumalikod nang ibaba nito ang pantalon ng puting hospital gown. "Pwisit, iihi lang pala, sa akin pa humarap." Nilibot na lang ni Ponda ang tingin sa paligid habang nakatalikod sa direksyon ni Luster. Napansin niyang napapalibutan ng matataas na gusali ang lugar. Nagbukang maliit na pulo ang ospital sa gitna ng mga bundok na gusali. "Malaki na talaga ang pinagbago ng lugar na to. Mas mukha na tong kulungan kaysa ospital." Mahina niyang sabi. Naningkit ang mga mata ni Ponda nang may napansin sa itaas na isang gusali. Pinakatitigan niya ang direksyong yon at ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagtanto ang pamilyar na postura ng figurang naroon. "Shit! Sniper!" Mabilis siyang kumilos papunta kay Luster, nakasalukuyang nakaupo sa tabi ng kumpol ng mga halaman. Instinct na ng pagiging agent niya na delikado pang manatili sa labas ng ospital. "Luster, pumasok na tayo sa loob." Hinila niya ang kadena nito, pero kaagad niyang naramdaman ang panganib. Walang pagdadalawang isip niyang dinambahan si Luster para dumapa sa lupa. Kasunod niyon, ang balang tumama sa gilid nila. "Shit! Faster!" Hinila niya ito patayo at sinadya niyang dumaan sa blind spot ng sniper. Malakas ang kutob niya na si Luster ang punteriyan nito at makakatakas lang sila rito kapag nakabalik sa loob ng ospital. Ilang metro na lang ang layo nila sa entrance nang mapatras si Ponda para umiwas sa asarol ng isang pasyente. Naatrasan niya si Luster, pero mabilis niya rin itong itinulak palayo nang makitang hahampasin ito ng pala ng isa pang pasyente. Dumaan ang pala sa pagitan nila at kusang kumilos naman ang katawan niya. Malakas niyang sinuntok ang pasyente. Tinamaan ito sa panga at nagpawala sa malay nito. "Hindi ako tanga para hindi malaman na planado to. Hindi kayo totoong mga pasyente." Seryoso niyang sabi habang isa-isang tinitingnan ng mga pasyenteng nag-gardening kanina. Diretso ang tingin ng mga ito sa kanya at mukhang alam ng mga ito ang ginagawa. Nagawa pang umisi ng isa sa mga ito, pero walang namutawing salita mula rito. Umatras si Ponda habang nakaunat palikod ang isang kamay para maharangan si Luster sa mga nagpapanggap na pasyente. Hanggang balikat lamang siya ng lalaki sa taas niyang 5'7", pero hindi yun naging hadlang para hindi niya ito maprotektahan. "Luster, makisama ka muna ngayon. Huwag ka munang magwawala." Saad niya at sana maintindihan siya nito. Muli niya itong hinila nang may tumamang bala sa sanga ng puno malapit sa kanila. Naging hudyat yon para sumugod ang mga nagpapanggap na pasyente. Naiwasan ni Ponda ang winasiwas na pala ng nasa gilid at tumama yun sa lupa. Mabilis niya itong sinipa sa panga bago pa nito muling itaas ang tools. Natumba ang lalaki pero nahilo lamang at muling tumayo. Kinuha niya ang pala at ginamit bilang armas laban sa iba pang garden tools na hawak ng mga pasyente. Hinampas niya ang hawak ng isa na malaking gunting, saka inihampas ang pala sa pang-upo nito. Nasubsob ito sa lupa, pero muling bumangon at nagpatuloy sa pag-atake. "Damn, I don't want to hurt them, but they're pushing me to do it." Naiinis niyang reklamo. Dinampot ng isa sa mga ito ang asarol na gamit ng sinuntok ni Ponda kanina, pero napansin niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-atake ng isa pang pasyente sa likuran ni Luster gamit ang kalaykay. Malalaking hakbang siyang umikot at nagpakawala ng mataas na sipa. Tinamaan niya ang tangkay ng kalaykay at nagawang iiwas yon. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng katawan niya paikot. Kaya't isang sipa pa ang pinakawalan niya na tumama sa punong tainga ng pasyente. Dahilan para mawalan ito ng malay. Naituon ni Ponda ang hawak na pala para ibalik ang balanse ng katawan niya. Pero naramdaman niya ang magaang pag-alalay ng dalawang kamay sa baywang niya. Tiningnan niya yon at nakita ang nakakadenang kamay ni Luster. Inangat niya ang tingin sa lalaki. Ilang beses siyang napakurap nang magsalubong ang mga mata nila. Diretso yon at tila nauunawaan nito ang nangyayari sa paligid. "Hindi ganito tumingin ng taong may mental illness."
sabi niya sa isip. Ponda anak! Nabaling ang tingin ni Ponda nang marinig ang boses ng nanay niya. Naramdaman din niyang inalis ni Luster ang kamay sa kanyang bewang. Nanay, may kailangan po akong anak naman. Bakit mo sinaktan ng mga pasyente? Putol nito sa sasabihin niya. Hinila muna ni Ponda ang kadena ni Luster at iniwas ito sa nagpapanggap na pasyente na ngayon akala may mga natulala sa kawalan. Yung iba, umiyak pa at nagkunwaring natatakot sa kanya. Leching mga to, ang gagaling umarte. Inis niyang sabi, pero naramdaman niya ang bahagyang paghila ni Luster sa hawak niyang kadena. Napatingin siya sa lalaki, pero nakayuko lang ito. Nararamdaman niyang babalayon na wag nang saktan ang mga nagpapanggap na pasyente. Nauunawaan niya yon dahil mas lalo siyang mapapasama kapag sinaktan ulit ang mga ito. Lumakas ang hinala niya na wala talagang mental illness si Luster. Anak, ibalik mo muna sa silid niya si Luster. May pag-uusapan tayo mamaya. Utos ng nanay niya. Bumuntong hininga si Ponda, saka hindi na si Luster papasok ng silid nito. Maingat niyang inalis ang kadena sa mga kamay at paa nito. Hindi muna siya umalis sa pagkakaupo sa harapan nito habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Nakatungo lang ito at hindi siya pinapansin. Nanganganib ang buhay mo. Alam mo ba yun, Luster? Sabi niya rito pero tila wala itong narinig. Ilang saglit pa niya itong tinitigan. Pero nang walang makuhang reaksyon, tumayo na rin siya. Nakayuko pa rin ito at parang walang pakialam sa paligid. Tinalikuran na lamang niya si Luster para umalis, pero nagulat siya nang maramdaman ang mainit nitong palad sa kamay niya. Muli siyang napatingin sa lalaki, pero binitiwan agad siya nito. Nababaliw na siguro ako para isiping wala kang sakit. Pero sa nangyari kanina, malakas ang hinala ko na normal ka. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit narito ka. Maliban na lang kung sinadya kang ikulong dito. Muli siyang umupo ng patingkayad sa harapan ni Luster. Hinawakan niya ang kamay nito at napansin niya ang pagtuon ng tingin nito sa kanya. Ngumiti siya saka mahigpit na hinawakan yon. You can trust me, Luster. Sabihin mo ang lahat sa akin at pangako tutulungan kita. Mahina niyang sabi pero sapat lang para marinig ito. Hinintay niya kung magsasalita ito pero hindi nangyari. Maybe I was wrong to think that you're not sick. Napailing na lang si Ponda saka binitiwan ang kamay ni Luster at lumabas ng silid nito. Paglabas pa lang niya, sinalubong na siya ng kanyang nanay Linda kasama ang ilang staff ng ospital. Isa sa mga ito ay ang hospital administrator. Ipinagbabawal ko na ang muli mong pagpasok sa ospital na to, Miss Ponda Limbo. Sa oras na makita pa kita rito, mawawalan ng trabaho ang nanay mo. Nakakaunawa namang tumango si Ponda. Inaasahan na niya yon. Pero hindi niya masasabi rito kung ano ang mga natuklasan niya. Maaaring may alam ito tungkol sa mga nagpapanggap na pasyente dahil ito ang namamalakad sa ospital. Naiintindihan ko po, Mr. Calidario. Sinamaan siya nito ng tingin bago umalis kasunod ng mga staff. Problemado naman siyang hindi palayo ng nanay niya. Tumigil ito sa pasilyo na sila lamang dalawa ang tao. Anak, bakit mo naman sinaktan ng mga pasyente namin? Bilang isang nurse, alam mo ang pangunahing pangangailangan nila. At dapat ikaw ang unang nakakaunawa sa kanila. Hinawakan ni Ponda ang dalawang kamay ng nanay niya. Nay, hindi pasyente ang mga yon. Nagpapanggap lang sila at pinagtatangkaan nila ang buhay ni Luster. Nasa panganib ko ang buhay niya. Imposible ang sinasabi mo, anak. Matagal na ako rito at wala namang nangyayaring ganito noong wala ka. Bumuntong hininga ito sa kamarahang pinisilang kamay niya. Anak, masaya ako sa narating mo sa buhay. Pero sa nakikita ko ngayon, mas matimbang sa iyo ang pagiging agent kaysa pagiging nurse. Kahit ang mga pobreng pasyente, pinaghihinalaan mo ng ibang bagay. Nasa ospital na ang buong buhay ko at mas kilala ko sila kaysa sayo. Isa sila sa mga pasyenteng may nakakaawang kondisyon sa ospital na to. Pakiusap, isang tabi mo muna ang pagiging agent sa lugar na to. Hindi ito isang misyon na kailangan mong pakialaman. Pilit nang umiti si Ponda. Bumigat ang pakiramdam niya dahil hindi naniwala sa kanya ang nanay niya. Ngunit wala siya sa lugar para ipilit ang gusto niya. Wala pa siyang sapat na ebidensya para patunayan na tama siya. Pasensya na po, nanay. Hindi na po mauulit. Paumanhin na lang niya. Ngumiti ang ginang saka siya niyakap sandali. Ayos lang, anak. Hintayin mo na lang ako sa bahay, ha? Sige po. Nang dahil sa pananakit ni Ponda sa mga pasyente ng mental hospital, nanatili na lang siya sa bahay ng kanyang nanay Linda. Tuwing gabi ang duty ng ginang sa ospital at naiiwan siyang mag-isa sa bahay. Ngunit hindi alam ng nanay niya ang pasimple niyang pagpuslit papasok sa ospital. Nagawa niyang makuha ang patient record sa 3 gabi niyang pagpunta roon.
Hinanap niya sa nakuhang files ang mga pasyenteng nakalaban niya, pero wala ang mga ito sa listahan, kahit ang pangalan ni Luster ay wala roon. May kakaiba talaga sa ospital na yon simula nang magbago sila ng management. Bulong niya sa kanilikop ang mga gamit niya. Pupunta ulit siya sa mental hospital ngayong gabi dahil babalik na siya sa trabaho bukas. Gusto niyang makita ang nanay niya kahit nakapagpaalam na siya rito kanina. Dinala na rin niya ang kanyang mga gamit patungo sa sasakyan at ilang sandali lang, binabaybay na niya ang daan patungo sa ospital. Nagtaka pa siya nang makasabay ang mga bumbero sa daan, pero ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nasusunog ang ospital pagkarating niya roon. Nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Ponda at agad hinanap ang nanay niya sa kumpulan ng mga staff at pasyente sa labas. Miss, nakita mo ba si Nanay Linda? Tanong niya sa isang nurse, pero masyado itong natroma sa nangyari at nanginginig pa ang katawan. Nanay, nasan ka? Binalot ng kaba ang dibdib ni Ponda nang hindi niya makita sa paligid ang nanay niya. Umikot siya sa likuran ng ospital at pumasok sa dinadaanan niya tuwing gabi. Malakas na ang apoy sa unahan, pero hindi pa ganoon kalaki ang apoy sa likuran. Nakapaglibot pa siya sa loob habang hinahanap ang nanay niya. Nanay Linda? Sigaw niya, pero isang malakas na kalabog ang narinig niya sa mail ward. Tumakbo patungo roon si Ponda. Malakas niyang sinipa ang pintuan at tumambad sa kanya ang ilang katawan na nakahandusay sa sahig. Mga nakasuot ng fire-resistant uniform ang mga ito at full-face breathing apparatus. Tinanggal niya ang mask ng isa at nakilala niya agad ang mukha ng isa sa mga nagpanggap na pasyente. Tama ang hinala ko sa mga to. Hindi talaga sila totoong pasyente. Sabi niya sa sarili. Napalingon si Ponda nang marinig ulit ang kalabog sa mismong silid ni Luster. Nagtungo siya roon at naabutan niyang nakahiga ang lalaki sa sahig. Namimilipit sa sakit habang dumudugo ang kaliwang balikat. Sa harap nito, nakatayo ang isa pang lalaking may parehong suot sa mga nakahandusay sa labas. Hawak nito ang baril na may silencer at nakatutok kay Luster. Bago pa nito kalabitin ang gatilyo, sumugod na si Ponda at sinipa ito sa likod. Nawalan ito ng balanse at mabilis niyang inagaw ang hawak nitong baril kasunod ang malakas na sipa sa sikmura nito. Napaatras ang lalaki pero muli itong sumugod sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip barilin ang mga paa nito para hindi ito makakilos. Umalis na tayo dito, Luster. Humawa ka ng mabuti sa akin. Sabi niya kay Luster saka kinuha ang kanan nitong braso bago inilagay sa balikat niya. Hinawakan niya rin ito sa baywang para alalayan sa paglalakad. Kailangan lamang niya itong ilabas ng gusali at babalik siya para hanapin naman ang nanay niya. Dito tayo dumaan, Luster. Lumiko sila para dumaan sa likod ng ospital, pero muling napaatras si Ponda at mabilis na hinila sa baywang si Luster nang makita ang tatlong lalaki na may parehong suot sa mga nagpapanggap na pasyente. Habol-habol niya ang paghinga habang nakakubli sa pader. Kumakapal na rin ang usok sa paligid at nakita niya ring nagliliyab na ang isang bahagi ng pader hindi kalayuan sa pwesto nila. Kailangan ko bilisan ng pagkilos para makalabas. Hahanapin ko pa si Nanay Luster. Behave ka ha. Diyan ka muna sa tabi at tuturuan ko muna ng leksyon ng mga walang yang to. Binitiwan muna ni Ponda si Luster sa sahig. Humugod siya ng malalim na paghinga. Saka paluhod na lumabas sa pinagtataguan, hawak ang baril na may silencer. Sunod-sunod niyang kinalabit ang gatilyo ng baril, pero isang bala lamang ang lumabas doon na tumama sa hita ng isa sa tatlong kalaban. Shit! Ubus na pala ang bala nito. Tumakbo si Ponda palapit sa mga ito, saka ibinato ang baril sa isang kalaban na babaril sa kanya. Tumama ang baril sa salamin ng suot nitong full-face breathing apparatus bago pa ito makapagpaputok. Napaatras ito nang magkaroon ng crack ang salamin. Hindi siya nag-aksaya kahit isang segundo. Sinugod niya ang lalaki at kinabig ang braso nitong may hawak na baril at ibinaluktot yun pababa. Pumutok ang sandata sa sahig at sunod-sunod naman niya itong siniko sa salamin ng mask hanggang tuluyang mabasag yun. Hinila niya ang mask hanggang maalis sa mukha nito. Sa kanya siniko sa lalamunan ang lalaki. Napaluhod ito at naghahabol ng hininga. Isa ka sa mga nurse rito pero kalaban ka rin pala. Sabi niya nang mamukaan ng lalaki. Binitiwan ni Ponda ang unang kalaban nang may sumugod sa kanan niya hawak ang isang baton. Naiwasan niya ang hampas nito at sinalubong ito ng tuhod sa sikmura. Habang nakayuko ang kalaban, hinablot niya ang pulso nito at inikot ang katawan. Saka hinataw ng baton ang salamin ng mask nito. Nang mabasag yon, tinadyakan niya ito patungo sa nagliliyab na bahagi ng ospital. Bagsak na ang dalawa sa tatlong mga kalaban, pero pilit pa rin tumatayo ang lalaking naputukan niya sa hita. Dinampot nito ang baril sa sahig bago itinutok kay Ponda. Mabilis siyang dumaustos palapit dito at sinipa ang sugatan nitong hita.
Muli itong bumagsak sa sahig na sinundan pa niya ng malakas na sipa sa muka. Nabasag ang salamin ng mask nito at nakita niyang nahirapan itong huminga. Shit! Kumakalat na ang apoy sa parting to ng ospital. Anya habang nakatakip ang isang braso sa kanyang ilong. Humahapdi na rin ang kanyang mga mata dahil sa usok. Tinahak niya pabalik ang kinaroroonan ni Luster, pero isang pasabog sa likuran niya ang nagpatilapon sa kanyang katawan. Napaigik si Ponda nang tumama siya sa pader bago nalaglag sa sahig. Nagpagulong-gulong siya para patayin ang apoy na kumapit sa damit niya. Ramdam niya ang hapdi sa napasong balat, pero pinilit pa rin niyang bumangon. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang marinig niya ang lagitik sa itaas. Namilog ang kanyang mga mata pagtingala niya. Shit! Bulalas niya nang umaapoy na rin ang ceiling panels at babagsak na sa kinatatayuan niya. Sa sandaling yon, inaasahan ni Ponda ang paglamon ng apoy sa kanya. Ngunit isang mainit na yakap ang kumulong sa katawan niya kasunod ng paghilan nito sa kanya palayo. Bago pa lamunin ng apoy ang kinatatayuan niya. Gumulong sila sa sahig habang nasa bisig siya nito. We have to get out now, sabi ng lalaki. Tumingin si Ponda sa taong nagligtas sa kanya at hindi niya inaasahang makita si Luster. Unang beses niya ring narinig ang boses nito at sigurado na siya ngayon na wala itong sakit sa pag-iisip. Let's go, Miss Nurse. Bago pa makakilos si Ponda, binuhat na siya ni Luster. Hindi alintana ang sugatan nitong balikat. Tumakbo ito sa direksyong hindi na ginagapangan ng apoy. Ibaba mo na ako, Luster. Magagawa ko pang kumilos sa tumakbo. Sabi niya sa lalaki pero tila wala itong narinig at patuloy lamang sa pagtakbo habang buhat siya. Pagliko nito sa isang pasilyo, sinalubong sila ng apoy. Bigla itong huminto saka mabilis na lumiko. Ilang beses na rin itong umakyat ng hagdan para tumakas na apoy. Ngunit patuloy sa paglaki ang apoy na tila hinaharangan ang bawat dinadaanan nila. Nahihirapan na siyang huminga at basang-basa na rin ng pawis si Luster dahil sa init. Habol na rin ito ang paghinga dahil sa pagod at nalalanghap na usok. We have no other option but to use that window. Muling sabi ni Luster. Tumakbo ito patungo sa bintanang natupok ang harang dahil sa sunog. Walang pag-aalilangan itong dumaan sa gitna ng apoy hanggang makalabas sila ng bintana. Shit! Ang taas! Gulat na sabi ni Ponda nang makita ang distansya ng bintana sa lupa. Nabitiwan siya ni Luster habang nahuhulog sila. Inihanda naman niya ang sarili sa pagbagsak para masiguradong mabubuhay pa rin siya. Pero hindi niya inaasahan na muli siyang mahahagip ng lalaki. Hinila siya nito palapit saka niyakap ng mahigpit. Ginawa nitong panangga ang sarili para sa kanya hanggang bumagsak sila sa lupa. Naramdaman ni Ponda ang impact ng pagbagsak nila kahit hindi sila direktang tumama sa lupa. Nanlabo ang kanyang paningin at hindi niya rin nararamdaman ang pagkilos ni Luster sa ilalim niya. Napanatag lamang siya nang marinig ang tibok ng puso nito kung saan nakasandal ang pisngi niya. Narito si Sir Luster. Narinig ni Ponda ang boses ng isang lalaki hanggang dumami ang mga boses sa paligid niya. Bilisan nyo! Kunin din natin si Sir bago pa may makakita sa atin. Paano tong babae? Isasama ba natin siya? Hindi natin kailangan ng babae. Iwan na natin dito yan. Si Sir lang ang kailangan natin. Bilisan nyo! Naramdaman ni Ponda ang marahas na paghila sa kanya paalis sa ibabaw ni Luster, bago muling naramdaman ang lamig ng lupa. Sa nanlalabo niyang mga mata, nakita niya ang papalayong bulto ng mga kalalakihan habang buhat si Luster. Nakita niya rin ang pagsakay ng mga ito sa isang kotse bago siya tuluyang nawala ng malay. Samantala, nakiramdam si Luster nang magising siya. Wala siyang ideya kung ilang araw siyang walang malay pagkatapos niyang tumalon sa ikatlong palapag ng nasusunog na mental hospital. Hindi niya rin alam kung nagtagumpay ang grupo niya sa pagbawi sa kanya. Minabuti muna niyang magpanggap na wala pa ring malay hanggang masigurado niyang ligtas na ang paligid. 3 araw nang walang malay si Sir Luster. Ayos na ba talaga siya? Tanong ng lalaki na pamilyar ang boses sa kanya. Malayo na siya sa panganib, Leonard. Naagapan na ang malalim niyang sugat sa balikat. Nabigyan na rin siya ng vitamins para makabawi ng lakas mula sa sobrang pagkabugbog sa katawan niya. Noong una may nakita rin kaming kakaibang substance sa dugo niya at hindi yun bahagi ng regular na gamot na dapat niyang iniinom. Posibleng matagal na siyang tinuturukan ng mas malalakas na sedative pero nabigyan na namin siya ng tamang injection para ma-neutralize ang epekto nito at malinis na ang sistema niya. Huwag ka mag-alala. Hindi na nakanganib ang buhay niya. Paliwanag ng babae na pamilyar din ang boses kay Luster. Bakit hindi pa siya nagigising, Aurora? Napagtanto ni Luster na ligtas na siya nang makilala ang mga boses sa paligid niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at una niyang nakita ang babaeng nakasuot ng doctor's gown. Gising na siya, Leonard.
Nakangiting tugon ni Aurora. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Leonard. Sir Lester, mabuti naman at nagising ka na. Matagal kitang hinahanap at akala ko hindi kami magtatagumpay sa pagliligtas sa'yo nang matanggap ko ang mensahe mo. Mabuti na lang at may tao tayong nakamasid sa mental hospital. Kaagad kaming kumilos nang makitang nasusunog yun. Hindi kami nakaporma ng una, pero nagamit namin ang kaguluhan ng paligid para makapustit at hanapin ka. Mabilis nitong paliwanag. Salamat. Sinadya nila ang sunog para walang magduda kung sakaling mamatay ako ron. Matagal nila akong pinahirapan, pero ngayon gusto na nila akong matuluyan. Sagot niya kapag naaalala ang mga pinagdaanan niya sa mental hospital. Kumusta ang mga anak ko, Leonard? Maayos na ang kalagayan nila? Tanong niyang muli sa kanyang assistant. Ligtas sa mga anak mo, sir. Nasa poder pa rin sila ng kapatid mong si Valentino at ginagamit niya ang kustodiya sa mga bata para pamunuan ng Montage Bank. Mahigit 2 taon ka nang wala at sila lamang ang tagapagmana mo. Kailangan sila ni Valentino para patuloy niyang mahawakan ng bangko. Nagpuyos ang dibdib ni Lester sa galit. Matapos siyang linlangin ng stepbrother niya, ginagamit naman ito ngayon ng mga anak niya para sa pansarili nitong interes. Kailangan ko makuha ang kambal bago niya malaman kung nasaan ako. Ayokong gamitin niya ang mga anak ko laban sa akin. Nauunawaan ko, sir. Pero matanong ko lang, nasan yung cellphone na ginamit mo para makontak ako? Kailangan nating i-dispose yun para hindi matrakan ng mga kalaban ng kinaroroonan mo. Sandaling pumikit si Lester sa kabumuntong hininga. Nahulog ang cellphone sa garden nang iligtas ako ng isang nurse mula sa sniper. Sigurado ako natupok na rin yun dahil sa sunog. Naaalala ni Lester ang sandaling yun. Tinatago niya ang cellphone na nakuha niya sa isa sa mga staff ng ospital at itinago yun sa kumpol ng mga halaman sa garden kung saan siya laging umuupo. Pasimple niyang ginagamit yun kapag araw ng paglabas niya sa garden. May blind spot ang CCTV doon kumpara sa silid niya. Pero hindi niya makuha ang cellphone dahil nakatingin si Ponda nung araw na kasama niya ang babae. Kailangan pa niyang magkunwaring iihi sa harapan nito para umiwas ito ng tingin. Nagtagumpay naman siyang magpadala ng mensahe kay Leonard na tatakas siya ng ospital. Pero nahulog naman yun nang dambahan siya ng dalaga. Akala ko puro kalaban na nasa ospital na yun. Hindi kasi sila nagpapapasok ng bisita para sa'yo, sir. Napakahigpit nila. Kaya nahirapan akong puntahan ka. Mabuti na lang may nagmalasakit sa'yo noon. Oo, meron. Si Nurse Linda. Munti ko na siyang masaktan nang dumoble ang dosage ng gamot na itinurok sa akin. Napigilan ako ng anak niya at anak niya rin ang tinutukoy ko nagligtas sa akin. Siya yung babaeng kasama kong tumalun sa nasusunog na ospital. Sandali, anong nangyari sa babaeng yun nang kunin niyo ako? Nigtas ba siya? Concern niyang tanong kay Leonard. Bahagyang umiti si Leonard bago nagsalita. Nigtas sa babaeng yun, sir. Pinasusubaybayan ko siya dahil iniisip kong baka isa siya sa mga tauhan ni Valentino. Pero hindi naman pala. Nakalabas na siya ng ospital kahapon kasama ang nanay niya na nakaligtas din sa sunog. Mabuti kung ganun. Mukhang malaki na itulong ng babaeng yun sa'yo, Sir Lester, para maging ganyan ka ka-concern sa kanya. Singit ni Aurora sa usapan at hindi maitago ang bahid ng selos sa boses nito. She saved me a lot of times, Aurora. I just need to know if she's okay. Iniligtas ka niya ng ilang beses, diba? Meaning, capable rin siya para iligtas ang sarili niya. Don't trouble yourself about her. Mas isipin mong magpagaling muna bago isipin ng ibang tao. Tugon nito. Binaliwala na lang ni Lester ang sinabi ni Aurora at itinuon niya ang atensyon kay Leonard. Leonard, maghanap ka ng paraan para makapasok ako sa mansyon. Gusto kong bawiin ang mga anak ko nang hindi sila nasasaktan. Masusunod po, sir. Tugon nito bago lumabas ng silid. Pasimpleng bumuntong hininga si Lester. Hindi na mahalaga sa kanya kung makuha ni Valentino ang bangko at mansyon na minana niya sa kanyang mga magulang. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang mga bata. Wala na siyang ibang naiisip na paraan maliban doon. Malabong ibigay sa kanya ang kustodiya sa mga ito kung takas lamang siya sa mental hospital. Saka na lang niya papatunayan ang katotohanan kapag ligtas na ang mga anak niya. Kung sana naniwala ka sa akin na lumayo kay Ruth noon, hindi ka niya magagawang lasingin at samantalahan. Hindi niya magagamit ang mga anak mo para pakasalan siya at hindi ka mapagbibintangang pumatay sa kanya kung nakinig ka sa akin. Masyado ka mabait para paniwalaan si Ruth at Valentino, Lester. Napakalambot ng puso mo pagdating sa bunso mong kapatid, pero kapalit niyo na yung pagdudusa mo ngayon. May paninising sumbat sa kanya ng doktora. Hindi ko na maibabalik ang lahat, Aurora. Huli na para magsisi, pero hindi pa huli para bawiin ang mga anak ko. Mas mahalaga sila sa kahit na anong kayamanan sa mundong to. Babawiin ko sila sa kahit na anong paraan na alam ko. Humiti si Aurora at marahang hinawakan ng kamay niya.
Asahan mo ang suporta ko, Lester. Salamat. Tugon niya at marahang binawi ang kamay niya mula rito. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Aurora, pero pinilit pa rin itong umiti. Mahigit 2 taon tayong hindi nakita, pero hindi man lang nagbago ang tingin mo sa akin. Hindi mo pa rin ba ako magagawang mahalin, Lester? Wala akong ibang mahal kundi ang mga anak ko, Aurora. Ilang beses ko na rin tong sinabi sa'yo. Magkaibigan tayo at hanggang doon na lang yun. Huwag ka nang umasa na mamahalin kita, dahil hindi ako yung tipo ng tao na naniniwala sa pag-ibig. Ayokong masaktan ka. Matatag niyang sabi. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa pag-ibig pagkatapos mong makilala ang nurse na nagligtas sa'yo? What are you trying to say? I've only known her for a couple of days. Ilang araw mo pa lang siyang kilala, pero kung magpakita ka ng concern, parang may malalim na kayong pinagsamahan. Tayo nga na magkasabay lumaki, hindi naman ganyan ang concern mo sa akin. Magkaiba kayong dalawa, Aurora. Kaibigan kita, tinuturing na kapatid. Mahalaga ka rin sa akin, kaya sana, wag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa akin. Mas gusto ko manatili tayong magkaibigan. Kung kapatid lang ang turing mo sa akin, ano naman ang tingin mo sa nurse na yon? She's my savior, and we went through life and death together. I owe her my life. Kung magkikita kaming muli, magpapasalamat ako sa kanya. Ngumiti si Aurora pero nangingilid ang luha sa mga mata nito. Now I know, she's more important than me. Magpahinga ka na, Lester. Titinan ko lang ang iba kong pasyente. Mabilis itong tumalikod, pero nakita niya na pasimple nitong pinahid ang mga mata bago buksan ang pintuan. Pumikit si Lester para sandaling ipahinga ang isip niya, pero muli rin siyang napamulat nang maalala ang ilang beses na pagliligtas sa kanya ni Ponda. Humanga siya sa tapang nito at galing sa pakikipaglaban na hindi niya inaasahang masasaksihan sa isang nurse. A nurse who can fight? She's interesting. I wonder who she really is behind that white uniform. Napangiti si Lester habang naglalaro sa isip niya ang imahe ng dalaga. Isang linggo na natili si Lester sa ospital bago tuluyang nakalabas. Inayos niya ang kanyang sarili at ibinalik ang dati niyang itsura. Ilang taon din niyang napabayaan ang kanyang sarili habang nasa ospital. Pero ngayon magaan na ang pakiramdam niya. Naputulan na ang mahaba niyang buhok at makinis na ulit ang kanyang muka. Muli niyang nasilayan ang itsura ng dating Lester na pinagkaisahan para pabagsakin. Pero hindi na gaya ng dati ang kislap sa mga mata niya. Naroon ang bagsik ng tingin at handang lumaban ngayon para sa kaligtasan ng mga anak niya. Ngunit kailangan niyang baguhin ang kanyang itsura para magawa ang plano niya. Ayon kay Leonard, nagbukas ng hiring ang ina ni Valentino para sa tutor ng mga bata at mag-a-apply siya roon. Sigurado ka bang magaling ang tutulong sa akin para baguhin ang itsura ko pansamantala? Tanong niya kay Leonard habang nasa sasakyan sila para makipagkita sa taong sinasabi nito. Yes sir, walang duda sa kakayahan ng Fortress. Hindi lang po sila magaling na disguise, magagaling din silang agent. Kung gusto mo, pwede natin kunin ang serbisyo nila para mabawi ang mga inagaw ni Valentino sa'yo. Mapapatunayan mo rin na wala kang kasalanan sa pagkamatay ni Ruth dahil kagagawa niyo ng kapatid mo. Matutulungan nila tayo para linisin ang pangalan mo. We don't have enough money to do that, Leonard. Paalala niya rito. Pwede natin gamitin ang cash na naiwan mo sa vault, sir. Malaki rin yun at sa tingin ko isasapat na para kunin ang serbisyo ng Fortress. No, kailangan ko yun para makapagsimula kasama ang mga anak ko. Focus na lang tayo sa unang plano. Yes, sir. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tanggapan ng Fortress. Isang babae ang nagpakilalang Pisces ang sumalubong sa kanila. Dinala sila nito sa ospital ng Fortress Cosmetic and Disguise Team para pag-usapan ang serbisyong kailangan niya. Maupo muna kayo, sir. Pakihintay na lang po si Lady Mahika. Magalang nitong sabi. Umupo sina Lester at Leonard sa dalawang bakanting upuan sa harapan ng isang mesa. Isang babae rin ang nagdala ng tsaa para sa kanilang dalawa. Scorpio, galing si Aquarius dito kanina. Hinahanap ka't magpapaalam daw siya sa'yo dahil may bago siyang assignment. Saad ni Pisces. Sige, salamat Pisces. Pupuntahan ko na lang siya mamaya pagkatapos ng ginagawa ko. Tugon ni Scorpio. Nawirduhan si Lester sa mga zodiac sign na pangalan ng mga babae. Sa palagay niya ay codename yun ng mga ito, pero hindi na niya napagtuunan ng pansin yon nang dumating ang isa pang babae. Magandang araw, Lady Mahika. Magalang nabati ng dalawang babae sa bagong dating. Magandang araw. Sige na, maiwan niyo na kami. Mabilis na umalis ang dalawang babae at naiwan silang tatlo. You're here because you have an agreement with Boss Ami. I assume you talked to her first to get her service, right? Tanong ni Lady Mahika kay Leonard. Yes, ma'am. Nagkasundo kami na mananatiling pribado ang mga maririnig at makikita namin dito. Hindi namin pwedeng pag-usapan sa labas ang mga nangyari sa loob ng gusaling to.
Tugon ni Leonard. Good. Anyway, I'm Mahika Bellavista, head of Fortress Cosmetics and Disguise Team. What service exactly do you want from us? Nice meeting you, Miss Bellavista. I'm Lester Montague. I'm here because I need to change my appearance. Just a temporary one. Sa paano paraan mo gusto magbagong itsura mo, Mr. Montague? Sa paraang hindi ako makikilala ng kahit sino. Gusto mo bang mas maging gwapo o gagawin nating pangit ang mukha mo? Ikaw na bahala, Miss Bellavista. Ang gusto ko lang ay itsurang babagay sa pagiging tutor. Alright, copy. Pwede ka mamili sa ready-made full-face prosthetics na narito. May pinindot ito sa gilid ng pader at otomatikong bumukas ang pader sa gilid. Tumambad sa kanya ang mga full-face prosthetics na maayos na nakahanay at nakalagay sa ulo ng mga manikin. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng custom full-face prosthetics para sa'yo. Mas natural ang fit at movement, pero tatagal yun hanggang 3 araw bago matapos. Kung nagmamadali ka, pwede mong gamitin ang isa sa ready-made na to. At pwede mo rin itong tanggalin kapag wala ng ibang tao sa paligid. Meron din kaming realistic silicone mask. Pero if customized na itsura, matatagalan pa yun. Aabutin yun ng buwan bago magawa. Ang advantage niya, isusuot mo na lang siya. Hindi ka mangangamba na baka magtuklapan o mag-agnasan habang nag-shooter ka. Saka, mas pricey din siya. Pinili na lang ni Lester ang isa sa ready-made prosthetics kaysa magpagawa ng bago at maghintay ng matagal sa silicone mask. Hindi niya pwedeng tagalan ang pagbawi sa mga anak niya. I'll take the simple one. Sabi niya saka itinuro ang isang eleganteng mask na sa tingin niya ibabagay sa international level shooter role na gagampanan niya. Perfect choice. Hindi na ako mahihirapan sa pag-match ng skin tone sa prosthetic at pag-adjust ng fit. Ituturo ko na rin sa iyo kung paano isuot at alisin to at kung paano ito aalagaan para hindi masira o mahalata ng iba. Paliwanag ni Lady Mahika. Mabilis na natutunan ni Lester ang mga dapat tandaan sa pagsusuot at pag-aalaga ng full-face prosthetic. Kinabisado niya ang bawat hakbang, mula sa maingat na pagdidikit nito sa balat hanggang sa tamang paraan ng pagtanggal upang hindi masira ang material. Pagkatapos ng deal nila ni Lady Mahika, lumabas na rin siya sa opisina nito dala ang prosthetics na napili niya. Ngunit bahagyang bumagal ang paghakbang niya nang makita ang babaeng makakasalubong niya sa hallway. Ponda? Gulat niyang bulong sa pangalan ng dalaga. Hindi niya inaasahan na makikita ito sa loob ng gusali ng fortress. Anong ginagawa niya rito? Sir Lester, may problema po ba? Tanong ni Leonard. Natigilan si Lester nang tumigil sa mismong tapat niya si Ponda. Seryoso ang tingin nito at kunot ang noo na waring kinikilala siya. Maya-maya, isang ngiti ang sumilay sa labi nito na ikinagulat niya. Lester ang pangalan mo? Tanong ni Ponda sa kanya. Yes, why? Balik tanong niya sa kalmadong boses. Masyadong common ang pangalan mo. Kailangan mo yung palitan kung ayaw mong mapahamak. Baka mapagkamalan kang takas sa mental hospital. Saad nito bago nagpatuloy sa paglalakad. Natigilan si Lester. What the? Imposibleng makilala niya ako sa ganitong itsura. Siguro nagkataon lang. Sabi niya sa isip. Sir, siya rin ba yung nurse na nagligtas sa'yo? Mahinang tanong ni Leonard. Yeah, siya nga. Tugon niya saka nagpatuloy sa paglalakad hanggang may isang tumatakbong lalaki ang dumaan sa gilid niya. Aquarius, natapos ko na ang bago kong imbensyon. Pwede mo ba itong subukan? Sumisigaw nitong sabi. Tigilan mo ako, Capricorn. May pupuntahan pa akong trabaho. Ipapahamak mo lang ako sa palpak mong imbensyon. Malakas na sagot ni Ponda. Tumingin si Lester sa direksyon ng mga ito bago siya lumiko sa pasilyo. Nakita niyang nakaalakbay ang lalaki kay Ponda at hinayaan lamang yun ng dalaga. Sir, may problema po ba? Pukaw na tanong ni Leonard sa kanya. Nothing. Why? Tugon niya bago inalis ang tingin sa direksyon ni Ponda. Mukha po kasi kayong galit. Pasin kayong bumuntong hininga si Lester, pero hindi niya sinagot si Leonard. Hindi niya rin alam kung bakit hindi niya nagustuhan ng pag-alakbay ng lalaking yun kay Ponda. Sir, baka makatulong po siya sa atin para... No, akong gagawa ng solusyon sa sarili kong problema. Hindi ko kailangang idamay ang ibang tao rito, lalo na si Ponda. Sapat nang nagawa niyang tulong para makaligtas ako sa ospital. Saad niya na nagpatahimik kay Leonard. Kinabukasan, nag-apply bilang shooter si Lester gamit ang mga pekeng papeles na inihanda ni Leonard para sa kanya. Hindi na bago sa kanya ang pagtuturo. Dati siyang part-time professor sa isang university bago nagsimulang gumulo ang buhay niya. At dahil sa lawak ng kaalaman niya, naging madali para sa kanya ang sagutin ang mga tanong sa interview. Dinagdagan pa yon ng maayos at kapanipaniwalang credentials sa kanyang peking resume.
3 araw lang ang hinintay ni Luster at natanggap din siya sa trabaho. Nagsimula rin kinabukasan ang lesson nila ng kambal. Sabik na siyang makita ang mga anak niya, pero hindi niya inaasahang makita ang babaeng kasama ng mga ito. Mr. Vasilis, ito ang kambal na sina Nemo at Zeno. Fraternal twin sa mga batang lalaki niya ito at sila ang tuturuan mo. Ito naman ang kanilang lady bodyguard, si Ponda Limbo. Pakilala ni Olivia, ang ina ni Valentino. If you don't mind me asking, Ma'am Olivia, why would you need a lady bodyguard if they're not leaving the house? Bakit hindi? May ibang tao na makakasama ang mga apo ko. Kailangan ko lang magdobleng ingat na hindi sila mapapahamak, lalo na ngayong tumakas ang baliw nilang ama sa mental hospital. Hindi ko siya hahayaang lumapit sa mga apo ko. Kaya kumuha ako na magbabantay at makakasama nila araw at gabi. Matigas at may galit nitong tugon. Kinalma ni Luster ang sarili niya para hindi siya maapektuhan sa sinabi ng ginang. Mas mahalagang makuha niya ang mga anak niya, pero kailangan niyang makalusot muna sa lady bodyguard ng mga ito. Samantala, kahit nababagot sa lesson ng mga batang alaga si Ponda, hindi pa rin siya umaalis kung nasaan ang kambal. 3 araw pa lamang siya sa pagiging lady bodyguard at hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng misyon pagbalik niya sa trabaho. Hawak ng grupo ni Captain Bravo ang kaso sa nangyari sa mental hospital at ang mga ito rin ang nakakita sa walang malay niyang katawan. Samantalang hawak naman ng grupo ni Captain McLaren ang reklamo ng pamilya Mendoza laban kay Valentino Montague tungkol kay Ruth Mendoza, na dating asawa naman ni Luster Montague. Nakuha niya ang ibang impormasyon tungkol sa dating mag-asawa at alam niya kung paano humantong sa kasalan ng dalawa. Konektado ang mga kasong hawak nila at siya bilang lady bodyguard ng mga anak ni Luster. Obligasyon niyang mapanatiling ligtas sa mga ito habang ongoing ang investigasyon kay Valentino, na hinihinalang mastermind sa pagkamatay ni Ruth at pagkasunog ng mental hospital. That will be all for today, kiddos. Do your homework, okay? Bili ng bagong tutor. Hindi na malayan ni Ponda na tapos na ang 1 oras na tutorial class ng kambal. Nilikom niya ang gamit ng mga ito, habang tahimik na naghihintay ang kambal. Napansin niyang parang natatakot magsalita ang dalawa at palagi nagugulat kapag hinahawakan. Anong plano mo pumasok ka bilang tutor? Tanong niya sa lalaki. What? Gulat nitong tanong. Kalmado siyang tumingin dito, kaya't napansin niya ang kaba sa mga mata nito. Your secret is safe with me, Luster. Hindi mo lang ako maluloko sa disguise mo. Marahas siyang hinawakan ni Luster sa braso. Bahagya siyang napalapit dito. Pero itinuon niya ang isang kamay sa dibdib ng lalaki para hindi magdikit ang mga katawan nila. Ngunit kaagad din niyang inalis ang kamay nang maramdaman ang tigas ng dibdib nito. Paano mo nalaman kung sino ako? Mahina ngunit pigil ang emosyon nitong tanong. Nagsanay ako ng mabuti para hindi malinlang ng kapwa ko. Hindi ko man nakita ang buong mukha mo sa ospital, pero hindi ko makakalimutan ng galit sa mga mata mo. Alam ko rin ang pangalan mo, at nakita kita sa tanggapan ng Fortress. Isa pa, nakita ko na rin ang full-face prosthetics na suot mo sa opisina ng best friend kong si Scorpio. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Nangako ako sa'yo, di ba? Nakangiti niyang paliwanag. Paano mo ako tutulungan? Nakita ni Ponda na nagkaroon ng pag-asa sa boses at mga mata si Luster. Sabihin mo lang kung anong tulong ang gusto mo, makikinig ako. Nakangiti niyang sabi. Sandaling tumitig si Luster sa kanya. Tila sinusukat nito kung totoo ang sinasabi niya hanggang lumamlam ang mga mata nito. Ponda, gusto ko lang makasama ang mga anak ko. Tulungan mo akong itakas sila rito. Gusto ko silang ilayo kay Valentino at sa kanyang ina. Ginagamit nila ang mga anak ko sa pansarili nilang anhikain. Napatingin si Ponda sa kanyang kamay nang bigla yung hawakan na mahigpit ni Luster, pero hinayaan niya lang ito. Mapangadi bang gagawin mo, Luster? Ipapahamak mo lang ang kambal kung tatakas kayo. Sa tingin mo ba, hindi ka hahanapin ni Valentino kapag umalis ka kasama sila? Gusto mong habang buhay kayong nagtatago at tumatakbo? Hindi yan ang solusyon sa problema mo. Ito lang ang alam kong solusyon na hindi sila mapapahamak, Ponda. Buo ang loob nitong sabi. Nakikita niyang determinado talaga itong gawin ang lahat para makasama ang mga bata. Napakabuti nitong ama, kahit nabuo sa isang pagkakamali ang kambal. Hindi pa rin ito tinalikuran ng responsibilidad sa mga ito. May iba pang paraan, Luster. Bawiin mo ang inagaw sa'yo ni Valentino. Sa ganoong paraan mo lang makakasama ng ligtas ang mga anak mo. Ponda, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Sa oras na lumantad ako, pagbabalingan ni Valentino ang mga bata, mas mapapahamak sila sa plano mo. Inalis ni Ponda ang pagkakahawak ni Luster sa mga kamay niya saka hinawakan sa mga balikat ang lalaki. Luster, magtiwala ka sa akin. Hindi sila mapapahamak hanggat narito ako.
Nasaksihan mo kung paano ako makipaglaban. Nakita mo rin ako sa tanggapan ng fortress. At siguro malinaw na sa isip mo na hindi ako isang simpleng nurse lang. Isa akong Agent Luster. At trabaho ko ngayon ay protektahan ng mga anak mo. Bumuntong hininga si Luster, saka marahang tumango. Sige, buong puso ako magtitiwala sa iyo, Ponda. Tugon nito saka bumaling sa 4 na taong mga bata. Tahimik naman ang kambal habang nakatingin sa kanila. Dapat nag-enjoy pa sila sa paglalaro at hindi pinipilit mag-aral. Napakabata pa nila para sa tutorial na to. Naawang sabi ni Luster. Binitiwan ni Ponda si Luster at tumingin din siya sa mga bata. Traumatized ang tingin ko sa mga anak mo, Luster. Natatakot sila magsalita, pero nakakausap naman sila. Kung pwede ko lang silang makasama araw at gabi, gagawin ko. Gusto ko maramdaman nila ang presensya ko bilang ama nila. Napangiti si Ponda at agad nakaisip ng plano. Gawin natin ang gusto mo, Luster. Manatili ka rito, ng sikreto. Pakahulugan niyang sabi na nagbigay ng kalituhan kay Luster. Ngunit kaagad itong napangiti nang ipaliwanag niya ang plano. Kinabukasan, nagsimula na ang plano ng dalawa. Pagkatapos ng tutorial class, umaalis si Luster tulad ng dapat nitong gawin. Bandang 3:00 ng hapon naman ay bumabalik ito at sinasalubong ni Ponda sa likurang gate. Mabilis niyang naipupustit sa loob si Luster dahil nakasuot ito ng parehong uniforme ng mga guard at sinichika niya ang mga naka-duty sa gate habang nagme-merienda. 2 bagay ang dapat nilang lusutan, mga gwardya at CCTV. Ilang gabi niyang minamasdan ng galaw ng mga CCTV sa pasilyo at ilang parte ng mansyon. May 3 segundo sa bawat ikot ng lente na nawawala ang saklaw sa bahagi ng pader, malapit sa silid ng mga bata. 3 segundo lang yon, pero sapat na para sa isang mabilis na pagkilos na nagawa naman ni Luster. Pagpasok sa silid, tinutulungan niya itong alisin ang suot na prosthetics para makipaglaro sa mga bata gamit ang totoo nitong muka. Tahimik naman niyang inaayos ang aparador upang magkaroon ng sapat na espasyo kung sakaling kailangan ng agarang pagtatago. Wala ring kamera sa pagitan ng bintana ng silid ng mga bata at ng katabing kwarto kung saan siya natutulog. Kung magigipit, doon niya ilulusot si Luster. Nanatili sa mansyon si Luster hanggang makatulog ang mga bata. Hating gabi naman niya ito ipupustit palabas ng mansyon. Mas madali yon dahil mas mabilis makapagtago kapag madilim. Maghihintay naman sa labas ang assistant nito para sunduin ang lalaki. Maraming salamat sa tulong mo, Ponda. Nakita ko kung gaano kasaya ang mga anak ko habang kalaro ko sila kanina. Masayang sabi ni Luster nang maihatid niya ito sa labas ng mansyon. Huwag mong ipagkait sa kanila ang kasiyahang yun, Luster. Kumilos ka na para bawiin ang nararapat sa inyo ng mga anak mo. Tungkol sa bagay na yan, nakausap ko ng kaibigan kong doktor na si Aurora. Gagawa siya ng medical certificate para patunayan na wala akong sakit. Kapag nakuha ko na yun, magpapakita na ako sa Montague Bank para harapin si Valentino. Mabuti kung ganun. Sige na, umalis ka na. Ganitong setup ulit ang gagawin natin bukas at sa mga susunod na araw. Huwag ka magpapahuli kung ayaw mong malago tayo pareho. Pabala niya sa lalaki saka ito tinalikuran. Napahinto sa paghakbang si Ponda at tila na estatwa siya sa kinatatayuan nang maramdaman ang yakap ni Luster mula sa likuran niya. Pasimple siyang napalunok nang maramdaman ang init na gumapang mula sa yakap nito patungo sa kanyang dibdib. Nagulat siya sa kanyang sarili dahil may ibibilis pa pala ang tibok ng puso niya. Thank you so much, Ponda, sa lahat ng ginawa mo mula nung nasa mental hospital pa ako hanggang ngayon. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Tinapik ni Ponda ang braso ni Luster na nakapulupot sa katawan niya. Bayaran mo na lang ako kapag nabawi mo na ang Montague Bank, Luster. Bigyan mo ako ng lifetime insurance o kaya malaking loan, pero mababang interest. Biro niya rito sa tawa ng mahina. Nakagat ni Ponda ang ibabang labi nang marinig ang bahagyang pagtawa ni Luster. Hindi lang naman ito ang naririnig niyang tumawa, pero pakiramdam niya'y hinihele siya ng tawa nito. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang trip kong marinig palagi ang tawa niya? Tanong niya sa isip. You have my word, Ponda. Promise, I'll give it to you. Okay, deal. Marahang kumawala si Ponda sa yakap ni Luster. Hindi na niya mapigilan ang paglakas ng tibok ng puso niya at pakamahala tayo ng lalaki. Hindi niya kayang ipaliwanag ang tungkol doon kapag nagtanong ito. Iiwas na lang siya para hindi ito magtaka. Good night, Ponda. Saad pa nito bago niya narinig ang papalayo nitong yabag. Bumuntong hininga si Ponda at sandaling napapikit bago pumasok sa loob ng mansyon. Hindi na siya lumingon kay Luster para hindi madagdagan ang kakaibang pumapasok sa isip niya. Isang yakap lamang ang pinaranas nito sa kanya pero nagulo agad ang kanyang sistema. Pagdaan ng mga araw, maayos ang naging diskarte ni Ponda at Luster.
Mas napalapit ito sa mga anak at ganoon din ang mga bata sa kanilang ama. Ngunit napansin niya, napalapit din ng lalaki sa kanya. Mas magaan ang samahan nilang dalawa at hindi na rin sila naiilang sa isa't isa. Miss Bodyguard, can you please play with us? Tanong ni Zeno habang hawak ang laruan nitong robot. Ngumiti si Ponda sa batang lalaki. I'm sorry, Zeno. Kailangan ko magbantay sa pintuan. Makipaglaro ka na lang sa daddy mo. Malambing niyang tugon sa bata. Tumakbo naman si Nemo palapit sa kanila ni Zeno, dala ang truck nitong laruan. Zeno, you're too formal calling her Miss Bodyguard. Saway nito sa kapatid. What should I call her then? Inosente nitong tanong sa kakambal. Naaliw si Ponda sa usapan ng kambal. Simula nang makampante ang mga ito sa kanila ni Lester, lumabas ang likas na kulit at talino ng dalawa. Do you want to call her mommy, boys? Tanong ni Lester. Yes, Daddy! Sabay at masayang tugon ng dalawang bata. Napalis naman ang ngiti sa labi ni Ponda. Tumingin siya kay Lester at nakangiti lamang ito sa kanya. Pagbigyan mo na sila, Ponda. Hindi nila nasilayan ang totoo nilang ina. At ikaw lang ang babaeng malapit sa kanila ngayon. Hayaan mong maranasan din nila ang magkaroon ng ina kahit sa presensya mo lang. Pakiusap nito sa kanya. Tumingin ulit si Ponda sa mga bata at hindi niya kayang tanggihan ang inosenteng mukha ng dalawa. Ayaw rin niyang mawala ang ngiti sa mga ito na nagpapagaan din sa dibdib niya. Alright, from now on you can call me mommy, pero secret lang muna din ha. Nakangiti niyang sang-ayon. Yee! May mommy na kami! Niyakap siya ng dalawang bata at niyakap niya rin ng mahigpit ang dalawa. Tumayo pa siya at binuhat ang mga ito, pero naudlot ang kasiyahan niya nang may kumatok sa pintuan kasunod ng malakas na boses mula sa labas. Buksan niyo ang pintuan! Galit na sigaw ni Olivia. Tumingin si Ponda kay Lester at alam na agad nito ang gagawin. Nagtago ito sa loob ng aparador. Ibinaba naman niya ang dalawang bata bago binuksan ang pintuan. Nanatili sa likuran niya ang dalawa nang pumasok si Olivia. Bakit nakalakang pinto ha? May tinatago ba kayo rito? Naghihinala nitong tanong. Wala po ma'am, tipid niyang sagot. Talaga lang ha? Naghihinala na ako sa palagi ninyong pagkukulong dito pagkatapos ng klase ng kambal. Malakas ang pakiramdam ko na may tinatago kayo rito. Naglibot si Olivia sa loob at tiningnan ang bawat sulok ng silid. Pinuntahan nito ang banyo at maging ilalim ng kama ay sinilip. Nang lalapit na ito sa aparador, bigla itong binato ng laruan ni Nemo. Witch! Get out of our room! Sigaw nito sa babae sabay tago sa likuran niya nang tumingin si Olivia. Ang lakas ng loob mong bata ka na tawagin akong witch ha? Halika at mabubugbog na naman kita. Dinampot ni Olivia ang toy sword sa sahig, pero hinarang ni Ponda ang sarili nang papaluin nito si Nemo. Ma'am, bata lang po si Nemo. Pagpasensyahan mo na lang po siya. Tumawa si Olivia pero nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Hindi mo ako mapipigilan dahil bodyguard ka lang. Hinampas nito ang toy sword sa kanya pero nagawa niyang saluhin yun sa kainagaw. Nadala ito sa malakas niyang paghila at napaupo sa sahig. Mas lalo naman itong nagalit sa kanya. Malalaman ni Valentino ang ginawa mo, bodyguard. Humanda ka dahil huling araw mo na to sa mansyon. Nagmamadali itong lumabas at malakas pang sinaraduhan ng pinto. Lester, lumipat ka sa kabilang kwarto. Baka makita ka ni Valentino kapag pumunta siya rito. Gamitin mong bintana para makalabas. Utos niya agad kay Lester. Lumabas ito mula sa aparador sabay sampa sa bintana. Mag-iingat ka, nasa 3rd floor tayo. Paalala niya rito. Salamat, Ponda. Hindi pa man tuluyang nakakalibad na sa kabilang silid si Lester, biglang bumukas ulit ang pintuan at iniluwan niyon si Valentino kasama ang inang si Olivia. Napansin ni Ponda na nawala ng balanse si Lester, pero nagawa nitong kumapit sa gilid ng bintana. Alam niyang mahihirapan ito, pero kailangan nitong magtiis hanggat nasa silid ang mag-ina. Valentino, may tinatago sila sa aparador. Sumbong ni Olivia. Lumapit agad si Valentino sa aparador at binuksan yon, pero wala itong nakita. Pinagmasdan pa nito ang paligid bago itinuon sa kanya ang tingin. Ikaw pala ang lady bodyguard ng mga pamangkin ko. Hindi naman sinabi ni Mommy na hot at sexy pa lang nakuha niyang magbabantay sa mga bata. Umisi si Valentino sabay lapit sa kanya. Tumigil ito ilang pulgada lamang ang layo sa harapan niya at unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Hindi naman siya nagpatinag sa pagkakatayo, pero napansin niyang sumilip mula sa bintana si Lester at kaagad pumaskil ang masama nitong tingin sa kapatid. Valentino, hindi yan ang dahilan kaya kita dinala rito. Tanggalin mo na ang babaeng yan bilang bodyguard ng kambal. Sabi ni Olivia sa hindi lang lalaki. Shut up, Mom! Sigaw nito.
Napaatras si Olivia sa lakas ng boses ni Valentino, pero kaagad din itong nakabawi at malakas na sinampal ang anak. Huwag mo ako sinisigawan, Valentino. Baka nakakalimutan mong ako ang nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon. Utang mo sa akin ang natatamasa mong karangyaan ngayon. Sumbat nito. You're right. Thank you for everything, Mom. Salamat sa pang-aakit mo sa daddy ni Lester at nabuo niyo ako. Nagawa mo ring utuin ng pamilya mong Tagi at pinagkatiwalaan pa nila tayo sa kabila ng lahat. Naubos tuloy sila ng dahil sa lihim mong paglason sa dalawa. Pasimpleng kinuyom ni Ponda ang dalawang kamay sa narinig. May kinalaman din pala mga ito sa pagkamatay ng mga magulang ni Lester. Kaya mas dapat mapahalagahan ang kinatatayuan mo ngayon dahil sa sakripisyo ko. Yeah, I know. Pero hindi ko pwedeng tanggalin ng lady bodyguard ng kambal. Mapapakinabangan ko siya kapag uuwi ako rito. Pasalamat siya taalis ako ngayon. Kundi pagsasawaan ko siya ngayong gabi. Nakangisi nitong sabi. Pasimpleng kinuyom ni Ponda ang mga kamay niya. Pero nag-alala siya nang mapansing namumuti na ang mga kamay ni Lester sa pagkakahawak nito sa gilid ng bintana. Makapaghihintay naman po ako, sir. Tugon na lang niya para mapanatag itong gusto rin niya ang plano nitong gawin. Nang sa ganoon, hindi na humaba ang usapan. Good girl. Let's see some other time, baby. Pinisil pa nito ang pisngi niya bago binalingan ng ina. Umalis na tayo, Mom. Hayaan na lang natin sila rito. At wag na wag mo sasaktan ng babaeng to tulad ng ginagawa mo sa kambal. Ayokong makakita ng kahit anong galos sa katawan niya kapag naghubad na siya sa harapan ko. Babala nito sa ina bago umalis. Be thankful, bodyguard, at natipuhan ka ng anak ko. Pagbalik niya, pagsasawaan niya ang katawan mo. Saan ni Olivia saka sumunod kay Valentino. Pagkasara pa lamang ng pinto, kaagad na nilapitan ni Ponda si Lester. Malapit na itong makabitiw sa pagkakahawak, pero nahawakan niya agad ang braso nito. I got you, Lester. Get up here. Hinila niya ito paakyat at ilang sandali lang nang makasampa itong muli sa bintana. Dad, are you okay? Tanong ni Zeno. Yeah, I'm fine. Tugon ni Lester bago tumingin sa kanya. Direkta sa kanyang mga labi. Did he kiss you? Madilim ang mukha nitong tanong. I won't let him do that. Why? Nothing. It's just pissing me off. Tugon nito saka bumaba mula sa bintana. I'll finish him right away, Ponda. Pagbabayaran nilang mag-ina ang ginawa nila sa mga magulang ko at pananakit ng Olivia na yun sa mga anak ko. Hindi ko na rin hahayaan na mahawakan ka ulit ni Valentino. Naguluhan si Ponda sa huling sinabi ni Lester. Maging ang tibok ng puso niya ay naguluhan na rin. May pakiramdam siya na parang nagseselos ito kay Valentino. Pero naroon ang kalituhan kung bakit magseselos ang lalaki. Mami, tumutunog po ang phone mo. Agaw pansinin ni Nemo sa kanya. Ngumiti si Ponda saka kinuha ang kanyang phone sa gilid ng higaan ng mga bata. Nakita niyang encrypted call yon at sigurado siyang galing sa headquarters ng tawag. Lumayo siya sa mag-aama bago sagutin ang tawag. Agent Aquarius speaking. Agent Aquarius, this is Captain McLaren. We have already collected enough evidence against Mr. Valentino and his mother Olivia. Kumpirmadong silang dalawang may kagagawan sa pagkamatay ni Ruth Mendoza. Ayon naman sa report mula sa grupo ni Captain Bravo, nagsalita na ang hospital administrator at napatunayan nilang si Valentino ang nag-utos sa pagpapasunog ng mental hospital. Isasagawa na namin ang operasyon para dakpin ang mag-ina. Ngayon, maging alerto ka sa pagbubantay sa mga bata para hindi sila madamay. Kung magagawa mo agad, ilayo mo na sila sa mansyon ngayon. Noted, Captain. Pagkatapos ng tawag, hinila ni Ponda si Lester, medyo malayo sa mga batang naglalaro at sinabi ang sitwasyon dito. Confirm na sina Valentino at Olivia ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ruth Mendoza. I know that, Ponda. Ako ang pinagbintangan nila para makalusot sila sa kaso. Bumuntong hininga si Lester na parang pinakawalan nito ang bigat sa dibdib. Paano nangyari yun? Kararating ko lang galing opisina ng araw na yun at nakita ko nakahandusay si Ruth sa salas nitong mansyon. Hindi ko pa alam ang nangyari noon, pero dumating ang mag-ina at hindi ko inaasahan na may ituturok si Valentino sa akin habang nakatalikod ako. Yun ang simula ng hallucination ko at binintang nila sa akin ang nangyari kay Ruth. Matagal nila akong ikinulong sa silid ko habang tinuturukan na kung ano-anong gamot para mawala sa sarili ko. Nang minsang matino ang isip ko, sinabi ni Valentino ang lahat sa akin. Sila ng nanay niyang pumatay kay Ruth dahil ayaw na nitong sumunod sa plano nilang mag-ina. Kung hindi rin ako susunod sa kanila, mapapahamak naman ng mga anak ko. Ginawa ko motibasyon ng galit sa dalawa para lumaban habang nasa mental hospital ako. Hawak nila ang mga anak ko kaya tiniis ko ang lahat para sa kanila. Pwede na nila akong patayin noon pero hindi nila ginawa. Pinahirapan pa nila ako hanggang nagsawa sila. Hindi ko sila mapapatawad. May galit na salaysay nito. Marahang hinaplos ni Ponda ang likod ni Lester.
Naging matatag ka sa mga pagsubok na yun, Luster, at kailangan mong mas tatagan pa ngayon. Kailangan nating ilayo ang kambal sa lugar na to. Habang nasa paligid ng mag-ina, hindi sila magiging ligtas dito. Susugod na rito ang mga kasama ko anytime. Kung kinakailangan, nakahanda akong itakas sila ngayong gabi, Ponda. Nakangiti si Ponda sa tatag ng boses ni Luster. Hindi lang ito isang ama na may labis na pagmamahal sa mga anak. Isa rin itong mandirigma na handang sumuong sa anumang panganib para sa kaligtasan ng mga bata. Okay, planuhin natin to ng maayos. Kinagabihan, maingat na pumuslit palabas ng mansyon si Luster habang buhat ang kambal sa magkabila niyang braso. Kasunod niya si Ponda na sinesecure ang paligid at sukbit ang gamit ng mga bata. Dinarhan din ito ng inumin ng mga gwardya kanina at mahimbing na natutulog na ang mga ito ngayon. Daddy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Nemo na bahagyang nagising. Just continue your sleep, little boy. May sorpresa si Daddy pagising mo. Umungot lang si Nemo sa muling sumandal sa balikat niya. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad hanggang sa tuluyang makalabas ng mansyon. Nasaan ang assistant mo, Luster? Tanong ni Ponda nang makitang wala roon ang sasakyan. Pakitawagan na lang si Leonard, Ponda. Dukutin mo ang cellphone sa bulsa ko. Nagmamadaling dinukot ni Ponda ang bulsa ng maong ng pantalon niya. Sa pagmamadali nito, may ibang nahahagip ang kamay ng dalaga. Shit, please be careful, Ponda. Mahina niyang sabi at hindi maiwasang mag-init ang magkabilang tenga niya. Pigil niya rin ang paghinga habang kinakapa ni Ponda ang bawat bulsa ng pantalon niya. Nakuha ko na. Ano pangalan ng assistant mo rito? Leonard. Tugon niya na bahagyang napabuntong hininga. Sandaling natahimik si Ponda habang nasa tapat ng tenga nito ang cellphone. Bakit wala ka pa rito? Maya-maya'y tanong ni Ponda sa kabilang linya. Ano? Bakit ngayon ko pa naipit sa aksidente? Maghanap ka ng ibang daan. Leche naman, may naaksidente sa dadaanan mo at nakulong ka pa sa traffic? Ay, kainis! Pinatay ng dalaga ang tawag at muling ibinalik ang cellphone sa bulsa niya. Hindi makakarating ang assistant mo, Luster. Kailangan nating maglakad para makalayo rito. Susubukan kong tumawag ng pwedeng sumundo sa atin. Anito, saka dinukot ang sariling cellphone at may tinawagan. Ilang sandali lang may kausap na ito sa kabilang linya. Scorpio, mabuti gising ka pa. Pwede mo ba akong sunduin dito sa Montague Heights Mansion? Naglalakad na kami sa kalsada. Pakibilisan lang please. Thank you. Bumuntong hininga si Ponda pagkatapos ng tawag. Inayos pa nito ang balot ng dalawang bata habang naglalakad sila. Kung hindi seryoso ang sitwasyon natin, baka natawa na ako. Para tayong pamilya na pinalayas ng landlady sa paupahan niya. Biro ni Ponda na bahagyang nagpatawa sa kanya. Don't worry, hindi ko naman kayo pababayaan ng mga anak ko kahit pinalayas tayo. Sakay niya sa sinabi nito. Kahit papaano, gumaan naman ang sitwasyon sa pinag-uusapan nila. Kailangan mo ba ng tulong, Luster? Ako na magbubuhat kay Zeno. Wag na, okay lang ako. Sigurado ka ba? Yes. Paano ko kayo bubuhayin kung dito pa lang, susuko na ako. Maliit na bagay lang to, Ponda. Kayang-kaya ko na to. Bahagyang natawa si Ponda kaya napangiti na rin siya. Gustong-gusto niyang pagmasdan ang nakangiti nitong muka, pero hindi niya magawa ngayon. Nagmamadali sila at may buhat pa siyang dalawang bata. Si Ponda naman ay ilang mahalagang gamit ng kambal ang bitbit. Kung ano-ano naman ang sinasabi mo, bilisan na lang natin at baka mamalayan nilang wala kami ng mga bata sa mansyon. But kidding aside, Ponda, I'm grateful for your help. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. At kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko para sa'yo. Sige, tatandaan ko yan, Luster. Basta yung insurance sa bangko mo, ha? Nagkatawanan sila. Kahit papaano ay napagaan nila sa munting pag-uusap ang kinakaharap na sitwasyon. Hindi rin nagtagal, may isang itim na kotse ang huminto sa gilid nila. Nakilala agad ni Luster ang babaeng nagbigay ng tsaa sa kanila sa opisina ni Lady Mahika. Pero sumimangot ang mukha niya nang makitang kasama rin ang lalaking umalakbay kay Ponda. Bakit kasama mo si Capricorn, Scorpio? Tanong ni Ponda pagkasakay nila sa sasakyan. Hawak na nito si Zeno habang kay Luster pa rin si Nemo. Ipapatest niya raw sa yung imbensyon niya. Tugon ni Scorpio. Sandali lang to, Aquarius. Subukan mo na. Pagpupumilit ni Capricorn at tumingin pa ito sa likuran kung saan sila nakaupo ni Ponda at Kambal. Tumigil ka, bakla ka. Umayos ka ng upo at huwag mo akong guluhin. Hanggang ngayon, yung imbensyon pa rin na yan ang kinukulit mo. Sumimangot si Capricorn at sinamaan nito ng tingin si Ponda. Ganun. Ibunyag mo lihim ko habang may kasama tayong ibang tao, Humanda ka. Gaganti ako sa iyo, Aquarius. Lihim na napangiti si Luster dahil hindi pala straight na lalaki ang pinagsisilosan niya.
Aminado naman siyang naiinis siya sa presensya ng lalaki, pero hindi na ngayon. Capricorn, anong ginawa mo kay Aquarius? Tanong ni Scorpio na abala sa pagmamaneho. Napatingin si Luster kay Ponda na parang natulala ngayon habang may hawak na kung anong gadget si Capricorn. Umiilaw yon ng kulay berde at titig na titig doon ng dalaga. Ibinuking niya ang lihim ko sa harapan ng ibang tao. Gaganti lang ako, Scorpio. Kung ayaw niya subukan ng bago kong imbensyon, sa kanya ko to unang susubukan. Alam kong perfect na to ngayon at sisimulan natin ng pagpapaamin kay Aquarius. Excuse me, baka mapahamak si Ponda sa ginagawa mo. Saway ni Luster kay Capricorn. Tayo mapapahamak kapag bumalik ang wisyo niya, kaya wag mong sasabihin sa kanya kung ano man ang maririnig mo ngayon. Bumani si Capricorn kay Ponda, nakangiti. Okay, Aquarius. Sino-sino ang binabantayan mo ngayon? Ang binabantayan ko ngayon ay sina Nemo at Zeno Montague. Tulalang tugon ni Ponda. Sino ang ama ng mga binabantayan mo ngayon? Ang kanilang ama ay si Luster Montague. Hindi naniniwala si Luster sa hawak na gadget ni Capricorn. Mga basic lang naman ang tinatanong nito at alam niyang makakayang sagutin ni Ponda kahit wala yon. May gusto ka ba kay Luster Montague? Napailin na lang si Luster nang itanong yun ng lalaki kay Ponda. Tumingin na lang siya sa labas ng sasakyan at hinayaan ang dalawa na parang naglalaro lang naman. Yes. Natigilan si Luster at tila may kung anong kumalabog sa dibdib niya. Parang saglit na huminto ang mundo niya sa isang salitang yun. Hindi niya inaasahan ang ganoon kadiretso at walang pag-aalinlang ang pag-amin mula kay Ponda. Nice! Congratulations, Capricorn! Na-perfect mo na talagang imbensyon mong yan. Hindi na tayo mahihirapan magpaamin ng suspect niyan. Masayang bati ni Scorpio. Quiet, Scorpio. Kinikilig akong paaminin si Aquarius. Mukhang may isang tao rin dito ang gustong marinig ang pag-amin niya. Lumingon si Luster kay Capricorn at nahuli niya ang mapaglaro nitong ngisi bago muling itinuon ang atensyon kay Ponda. Ano nagustuhan mo kay Luster Montague, Aquarius? Muling tanong ni Capricorn. Mabait at mapagmahal na ama. Gagawin niya lahat para maging ligtas sa mga anak niya. Mga katangi ang gusto ko sa magiging ama ng mga anak ko. Hindi na nabigilan ni Luster ang pagngiti sa sinabi ni Ponda. Ugali lang ba ang gusto mo sa kanya? Hindi ba siya gwapo sa paningin mo? Tumatawang tanong na naman ni Capricorn na mukhang aliw na aliw rin sa pagpapaamin kay Ponda. Gwapo siya at macho, masarap kayakap. Napasinghap si Capricorn at aksidente nitong napindot ang gadget. Nawala ang ilaw niyon at kaagad na bumalik sa dati si Ponda. Sabay-sabay naman silang umiwas ng tingin sa dalaga nang maningkit ang mga mata nitong tumingin sa kanila. May nangyari ba na hindi ko alam? Naghihinala nitong tanong. Wala. Sabay-sabay nilang sagot kaya mas lalo itong naghinala. Pakiramdam ko meron talaga nangyari. Ano yun ha? Walang nangyari, Aquarius. Siya nga pala, saan ko kayo ihahatid? Tanong ni Scorpio para baguhin ang paksa. Sa bahay ko na lang, mas ligtas doon kaysa sa ibang lugar. Sagot ni Ponda. Okay, copy. Itinago ni Luster ang mukha niya sa kanyang anak. Baka magtaka si Ponda kapag nakitang nakangiti siya. Sobra siyang napahanga sa gadget ni Capricorn. Dahil sa personalidad ng dalaga, hindi ito aamin ng ganoon kabilis. Hindi nagtagal nakarating na sila sa bahay ni Ponda. Malaki yon na nakatirik sa malawak na bakuran at nasa 2 palapag ang taas. Mahigpit ang security na kailangan pa ang fingerprint at eye scan ng dalaga bago makapasok. May digital keypad sa gate at bawat bisita ay kailangang i-verify sa camera system bago pumasok. Kahit ang mismong sasakyan nila ay may sensor na nagbabasa ng plate number. Salamat sa pagsundo at paghatid, Scorpio. Saan ni Ponda sa kaibigan nang makababa sila ng sasakyan? Wala nga naman, Aquarius. Aalis na rin kami. Aquarius, hindi mo na kailangang subukan ng gadget ko. Perpekto na yun. Nakangiting singit naman ni Capricorn bago umalis ang sasakyan. Nakapagtataka naman na hindi ako pinipilit ni Capricorn ngayon. Ang kulit-kulit pa naman ng baklang yun. Bulong ni Ponda bago ihatid ang mag-aama sa ikalawang palapag. Dito muna kayo tumuloy ng mga bata, Luster. Nasa kabila lang ang silid ko. Pwede mo akong katukin kung may kailangan ka. Si Nanay Linda naman ay nasa Fortress Hospital ngayon. Doon na kasi ang bago niyang trabaho. Ayaw kasi niyang huminto talaga sa pagtatrabaho. Sabi nito at maingat na ibinaba si Zeno. Ibinaba rin ni Luster si Nemo sa tabi ng kakambal. Thank you, Ponda. Walang anuman. Sige na, matulog ka na. Pupunta na rin ako sa silid ko. Nakangiti itong tumalikod, pero hinawakan niya sa pulsuhan ang dalaga sa kaniyakap. Napangiti siya nang hindi ito tumutol, at naniniwala na siyang gusto talaga nito ang yakap niya tulad ng sinabi nito kanina sa sasakyan.
Have a nice day, Ponda. You too, Luster. Matatapos din to at babalik sa normal ang buhay niyang mag-aama. Kapag natapos ang lahat ng to, kasama ka sa normal na buhay na gusto ko, Ponda. Sabi niya sa isip bago pinakawalan ng dalaga. Ngumiti ito sa kanya bago lumabas ng sinid. Nakatingin lang siya rito hanggang mawala ito sa paningin niya. Hindi pa niya masasabi rito ang nilalaman ng puso niya dahil gusto niyang maayos muna ang lahat bago magtapat. Wala sa bokabularyo niya ang salitang pag-ibig, pero nagbago yon nang makilala niya si Ponda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natutunan itong mahalin ng puso niya at mas lalo niya itong nagustuhan dahil kasundo nito ang kambal. Kinabukasan, sorpresang bumisita si Luster sa Montague Bank kasama si Leonard. Kasalukuyang nagaganap ang board meeting at nagsama-sama ang mga head ng bank, executives at iba pang matataas na kasapi ng bangko. Tahimik ang mga ito pagpasok niya, pero si Valentino ang unang nakarecover. Luster, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Valentino. Hindi niya pinansin ang lalaki. Tahimik niyang sinenyasan si Leonard at inilabas nito ang isang envelope bago iniabot kay Margaret, ang chief legal officer na naroon din sa meeting. Medical certificate at legal documents na nagpapatunay na wala akong sakit sa pag-iisip. Lahat ng haka-haka tungkol sa akin sa mental hospital ay maling impormasyon. Yan din ang patunay na simula sa araw na to, muli kong pamamahalaan ng Montague Bank at iba't ibang sangay ng bangko. Seryosong sabi ni Luster. Tumingin ang lahat kay Margaret at tahimik na tumango ang babae bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Halatang nagulat ang mga ito, pero naroon pa rin ang respeto sa kanya. Masaya akong nakabalik ka na, Luster. Hindi ko na kailangan magpakapagod sa trabaho dahil narito ka na. Saad ni Valentino. Pinakatitigan ni Luster ang kapatid niya. Nakangiti ito pero hindi maitatago ang sama ng tingin sa kanya. May hidwaan silang dalawa at dapat nilang wakasan yun sa labas, hindi sa loob ng opisina. Walang alam ang mga kasapi ng bangko sa nangyayari at mukhang wala rin pakialam ang mga ito kahit magkagulo silang magkapatid. We need to talk later, Valentino. I want all the reports prepared during my absence. Sige, ipapadala ko sa office mo. Welcome back, brother. Umiwas si Luster sa yakam ni Valentino. Natuto na siya dahil sa ginawa nito noon sa kanya. Iniwasan niya ito at humarap sa mga kasama nila sa boardroom. I'll take this opportunity to find out what's going on at Montague Bank. Let me know how the business is performing right now. Naging sentro si Luster ng atensyon sa buong boardroom at nabaliwala ang presensya ni Valentino. Pagkatapos ng meeting, hinarang siya ng kapatid sa pasilyo. Hindi ko akalain na may lakas ka ng loob para magpakita rito, Luster. Nakalimutan mo na bang nasa poder ko ang mga anak mo? Matalim nitong sabi. Call your mother and ask about my children's whereabouts. Kung ako sa'yo, maghanda ka ng humimas ng rehas, Valentino. Hindi magtatagal, yun ang bago mong tahanan. Sabi niya rito bago ito lampasan. Napangiti si Luster nang muling makapasok sa kanyang opisina. Pakiramdam niya muli niyang nakasama ang kanyang mga magulang. Hindi naman niya nakalimutang tawagan si Ponda para ibalita rito ang magandang nangyari sa lakad niya. Ilang ring lamang ay sumagot na ito sa kabilang linya. Alam ko magandang balita ang sasabihin mo, Luster, at proud ako sa'yo. Bungad nito na nagpangiti sa kanya. Pero huwag ka muna magtiwala sa kahit na sino sa paligid mo, maging alerto ka. Naglaho ang ngiti ni Luster at nauunawaan naman niya ang babala ni Ponda. Sir, ito na po ang dokumentong kailangan mo. Saad ni Leonard. Sandali siyang tumingin dito habang nasa tenga niya ang cellphone. Kinuha niya ang dokumento sa kanyang assistant at sinimulang bukalatin yon habang kausap pa rin si Ponda. Ngunit hindi niya inaasahan nang may itusok si Leonard sa kanya. Shit! What did you do, Leonard? Tanong niya nang tila naparalisa ang buo niyang katawan. Damn it! Pupuntahan kita, Luster! Tarantang sabi ni Ponda bago naputol ang linya. Patawarin mo ako, sir. Hindi ko gustong gawin to pero hawak ni Valentino ang mag-ina ko. Kapapanganak pa lang ng asawa ko, sir. Ayoko mapahamak sila. Patawad, sir. Patawarin mo ako. Paulit-ulit nitong sabi habang umiiyak kasunod ng pagbagsak ng walang malay niyang katawan. Hindi na nasundan ni Luster ang mga pangyayari. Naalipungatan na lang siya sa malakas na paghampas ng hangin sa mukha niya. Kaagad niyang napansin ang mga nakapalibot na unipormadong figura sa paligid. Habang nasa tabi niya si Valentino, nakatutok ang hawak nitong baril sa sentido niya habang nasa gilid sila ng rooftop. Sinubukan niyang gumalaw, pero nabigo siya dahil sa tali sa buong katawan niya. Gising ka na pala, mahal kong kapatid. Siguro nagtataka ka kung bakit tayo napunta sa rooftop ng gusaling to. Sinadya akong dalhin ka rito, dahil kung mamatay man ako, isasama kita.
Hindi ko hahayaang mabuhay ang isa sa atin. 20 palapag ang gusaling to. Kapag nahulog tayo, wala nang makakaligtas sa atin. Tumatawa nitong sabi, saka ibinaling ang mukha niya gamit ang dulo ng baril. Nakikita mo ba mga taong yan? Mga kasama nila ang humuli kay Mommy. At plano rin nila akong hulihin para ligtas ka. Pero hindi ako papayag. Magkasama tayong mamamatay ngayon, kapatid ko. Walang sinayang na sandali si Luster. Binangga niya ng kanyang katawan si Valentino. Mabilis na kumilos sa mga nakapaligid sa kanila at napaputukan ng mga ito ang lalaki. Pero nagawa pa rin itong kalabitin ng hawak na baril. Nadaplisan siya sa bandang leeg na nagpawala sa kanyang balanse at diretsyong nahulog. Luster! Pamilyan na boses ni Ponda ang narinig niya. Napangiti na lang siya dahil hindi niya ito napansin kanina at sa huling pagkakataon ay nakita niya ang dalaga. Ngunit napalitan ng kaba ang ngiti niya nang makitang tumakbo ito palapit sa kanya. Ponda, no! Malakas niyang sigaw na walang pag-aalinlangan itong tumalon para habulin ang katawan niyang pabulusok sa ere. I got you, Luster. Saad nito at mahigpit na niyakap ang nakagapos niyang katawan. Parang pinaparating ito sa kanya na walang mangyayaring masama dahil nahabol nito ang katawan niya. Ngunit pareho na silang bumubulusok pa ibaba nang walang kahit anong senyales na pwede silang makaligtas. I'm sorry. Napahama ka ng dahil sa akin, Ponda. I'm prepared, Luster. No worries. Astig akong nurse, diba? Girl Scout pa. Inangat nito ang isang kamay pero nakita niya ang pumaskil na takot sa mukha nito. Shit! Hindi gumagana ang grappling hook sa braso ko. Natataranta nitong sabi. Ilang beses pa nitong pinindot ang grappling hook sa braso hanggang sa sumuko ito. Malapit na rin silang bumagsak at wala ng pagkakataon para makaligtas silang dalawa. If this is the end, I'll die with you, Luster. Nakangiti nitong sabi. May pagtanggap ng umiti si Luster saka hinalikan sa labi si Ponda. Sa huling pagkakataon, gusto niyang malaman nito ang totoo niyang nararamdaman. I love you, Ponda. I love you too, Luster. Kumawala ang luha sa mga mata ni Ponda at sabay silang pumikit habang nakangiti. Isang pagtanggap sa tadhanang nakaabang sa kanilang dalawa. Walang ideya si Luster kung ano ang malambot na sumalubong sa kanila. Ramdam lang niya ang bigat ng kanilang pagbagsak at tuluyan silang nawalan ng malay sa malakas na impact. Mabilis na lumipas sa mga araw at hindi pa rin makapaniwala si Ponda na nakaligtas sila ni Luster nang mahulog sa gusali. Sinalo sila ng flat airbag na inilagay ng mga kasama niyang agent. Nabawasan ang impact nila sa pagkabagsak pero nagkaroon pa rin sila ng minor injuries. Hindi sana nangyari yon kung hindi nasira ang switch ng grappling hook niya. Nagawa niyang panangga ang braso nang mapalaban siya sa mga tauhan ni Valentino dahilan ng pagkasira niyon. Gayunpaman, napangiti na lang siya dahil naging dahilan yun para umamin sila sa isa't isa ni Luster. Nasa bingit sila ng kamatayan pero ang iniisip niya ay future kasama ito. Hoy bruha, bakit namumula ka ha? Puna ni Scorpio sa kanya. Kasalukuyan silang kumakain sa dining hall ng Fortress kasama si Scorpion. Nalaman na rin niya ang ginawa nitong pagpapaamin sa kanya gamit ang bago nitong gadget. Pero isang sabok lamang ang ibinigay niya sa lalaki. Hindi na yun big deal sa kanya dahil nagkaaminan na sila ni Luster. Naalala ko lang ang nangyari nang nahulog kami ni Luster sa building. Sagot niya sa kaibigan. Muntik na kayong mamatay pero nagagawa mo pang kiligin? Anyway, may magandang naidulot naman ang nangyari sa inyong dalawa. Maliban sa nahuli ang mag-inang Valentino at Olivia, nabawi na rin ni Luster ang mansyon at negosyo ng pamilya niya. At saka, nagkaaminan na rin kayo sa isa't isa. Binabati kita sa love life mo, friend. Salamat, Scorpio. Pero wala pa kami na pag-uusapan ni Luster tungkol sa relasyon namin. Pareho pa kasi kaming abala sa trabaho. What? Huwag kang papayag sa ganun, girl. Balatak ni Capricorn na hindi itinatago ang pagiging malambot kapag silang tatlo lamang ang magkakasama. Balita ko, may umaaligid na doktora kay Luster. Kung hindi mo bibilisan ng kilos, may posibilidad na maagaw siya sa'yo. Sumimangot si Ponda nang maalala si Aurora. Minsan na niya itong nakilala nang bumisita kay Luster sa ospital. Halatang halata na may gusto ito sa lalaki dahil sa pagpapapansin nito. Hindi siya banta para sa akin. Ako ang mahal ni Luster. Huwag kang mapanata, girl. Asawa nga naaagaw. Yun pa kayang walang label tulad yun ni Luster. Push mo na yan. Total, mami nang tawag sa'yo ng mga anak niya at ayaw rin lumayo sa'yo ng mga bata. Magpakasal na kayong dalawa para happy ng kambal. Napangiti ulit si Ponda nang maalala ang kambal. Hindi na siya lady bodyguard ng mga bata, pero nanatili pa rin ang mga ito sa bahay niya. Pabor naman yun sa kanya dahil naging masigla ang dating tahimik niyang bahay. Naaaliw rin sa mga ito ang nanay niya na itinuturing na nitong tunay na apo. We'll talk about it soon.
Tugon na lang niya, saka nagpatuloy sa pagkain. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Ponda si Luster sa Montague Bank. Sinalubong siya ng ngiti ni Leonard na bumabawi ngayon sa ikalawang pagkakataon na ibinigay ni Luster. Tumulong din ito para matunton nila kung saan dinala ni Valentino si Luster at hindi nito ginustong traidorin ng boss nito. Nakamove on na rin ang lahat ngayon, lalo na tuluyang nakulong ang mag-inang Valentino at Olivia. Maayos na rin ang relasyon ni Luster at mga magulang ni Ruth. Nagpapasalamat ito dahil ang mga ito ang kumuha sa serbisyo ng Fortress para mahuli ang mag-inang Valentino at Olivia. Kaya naman hindi pinagdadamot ni Luster ang kambal sa pamilya ng dati nitong asawa. Nakasama na rin ni Leonard ang mag-ina nito. Good morning, Miss Limbo. Masigla nitong bati kay Ponda. Good morning din, Leonard. Marami bang ginagawa si Luster? Kahit busy si Sir Luster, may oras pa rin siya para sa'yo. Tuloy ka na lang, Miss Limbo. Siya nga pala, nasa loob din ng opisina ni Sir si Aurora. Okay, thank you for telling me. Nagtungo si Ponda sa opisina ni Luster. Marahan niyang binuksan ang pinto at agad niyang nakita ang nakatalikod na bulto ni Aurora na nakaharap sa desk ni Luster. Abala naman ang lalaki sa harap ng laptop, suot ang 3-piece suit na lalong nagpatingkad sa presensya nito. Dumagdag din sa natural na lakas ng karisma nito ang malinaw at eleganteng salamin sa mga mata. Luster, please, kausapin mo naman ako. Wala ba talaga akong puwang sa puso mo? Dinig niyang sabi ng doktora. Si Ponda lang ang nilalaman ng puso ko, Aurora. Ako nang nakikiusap sa'yo. Tumigil ka na sa paghahabol sa akin. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Napangiti si Ponda sa sagot ni Luster. Wala pang ideya ang dalawa na nakatayo siya sa may pintuan, habang patuloy na nag-uusap ang mga ito. Akala ko ba walang puwang ang pag-ibig sa pagkatao mo? Bakit nagawa mo siyang mahalin pero ako hindi? Nabasag ang boses ni Aurora at sa tingin ni Ponda ay umiiyak na ang babae. I never expected it, Aurora. I thought I could only love my children. But when I met Ponda, everything changed. She taught my heart to love her unconditionally. Ibig sabihin, siya ng babaeng ihaharap mo sa altar? Siya na bang magiging bagong ina ng mga anak mo? Sandaling tumingin si Luster kay Aurora, kaya't napansin nitong nakatayo siya sa likuran ng babae. Bahagya itong umiti sa kanya, bago ibinalik ang seryosong tingin sa muka. Yes, and I'm planning to marry her. Bumuntong hininga si Aurora. Yan lang ang gusto ko marinig, Luster. Congratulations at natutunan mo ng magmahal. Kahit hindi ako babaeng yon. Don't worry, hindi naman ako magugulo sa relasyon nyo. Katunayan, narito lang ako para magpaalam. Aalis na ako sa susunod na araw patungong Japan. Doon ako maninirahan for good, para makalimutan na rin kita. Goodbye, Luster, at hiling ko ang kasiyahan para sa buong pamilya mo. Thank you, Aurora, and good luck. Sana matagpuan mo na rin ng taong kayang suklian ng pagmamahal mo. Pumihit patalikod si Aurora kaya nakita siya nito. Hilam ang luha nito nang lumapit sa kanya bago siya niyakap. Please don't hurt Luster, Miss Limbo. Love him like he's your everything. You said something like you read what I feel, Doktora Aurora. Hindi ko itataya ang buhay ko sa pagsakip sa kanya para lang saktan siya. Bahagya itong natawa bago dumistansya sa kanya. Yan ang malaking agwat nating dalawa, Ponda. Inililigtas ko siya gamit ang medisina, pero iniligtas mo siya gamit ang sarili mong kaligtasan. Ibinuwis mo ang buhay mo para lang iligtas siya. At salamat sa ginawa mong yun. Tanggap ko nang wala akong laban sa'yo. Sige, aalis na ako. Paalam nito bago lumabas ng opisina. Pagkasara pa lamang ng pinto, sinalubong na siya ng yakap ni Luster. What did I do to deserve this unexpected visit from the woman I love? Ngumiti si Ponda dahil bukang bibig na ngayon ni Luster ang pagmamahal nito para sa kanya. Wala naman, sumaglit lang ako rito para makita ang lalaking mahal ko. Tugon niya bago tinugunan ng yakap nito. Kahit walang label ang relasyon nila, kontento silang dalawa at may tiwala sa isa't isa. Hindi lang nila bukang bibig ang salitang pagmamahal dahil ipinapakita rin nila ito sa gawa. Hindi ka ba pwedeng magtagal kahit half day lang? Miss na miss kita eh. Malambing nitong sabi. Wala pang 4 na oras simula nang maghiwalay tayo sa bahay, Luster. Magkikita rin tayo mamayang hapon dahil pareho tayo ng uuwian. Ayaw mo namang umuwi sa mansyon nyo, kaya magkasama pa rin tayo mamaya. Mas namimiss kita kapag nasa trabaho ako. Dito ka muna, please. Niyakap pa siya ng mahigpit ng lalaki at sinubsob ang muka sa leeg niya. May trabaho pa ako sa headquarter ngayon. Pag-uwi na lang ng cuddle, okay? Nakanguso itong tumunghay kaya mabilis niyang hinalikan ng labi nito. Mabilis na halik lang sana yon pero pinigilan ni Luster ang batok niya at pinalalim ang halik. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maglayo ang mga labi nila. See you later, my love.
See you later. Isang mabilis pang halik ang ginawad niya sa pisngi ni Luster bago umalis. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito, kahit ilang oras lang naman silang hindi magkasama. Kinahaponan muling nakita sina Ponda at Luster sa bahay ng dalaga. Tulad ng pangako niya, nakakadal ito sa kanya habang nakaupo sila sa couch sa salas. Nasa sahig naman ang kambal habang gumuguhit. Maya-maya, masayang ipinakita ng kambal ang drawing sa kanila. Mommy, look at my drawing. It's us, you, Daddy, me at Nemo. Masayang pagbibida ni Zeno. Wow, that's great. You're a wonderful artist, baby Zeno. Puri niya sa guhit ng bata. Mommy, I didn't draw but I wrote this. Ipinakita ni Nemo ang isinulat nito. Namilog ang kanyang mga mata sa malinaw na pagkakasulat ng bata. Will you be our real mommy and marry my daddy? Basa ni Ponda sa isinulat ng bata. Ngumiti naman siya at bahagyang ginulo ang buhok nito. Saka siya lumingon kay Luster na mukhang guilty sa pag-iwas ng tingin. Tinuruan mo ba si Nemo na isulat yon ha, Daddy Luster? Umalis ito sa pagkakayakap sa kanya at dumuhod sa harapan niya. Yes, Ponda. I won't offer you a lifetime insurance or grant you a big loan with low interest. But I can offer you a lifetime with me. Will you marry me, baby? Sabi nito sabay pakita ng singsing sa kanya. Nahampas ni Ponda si Luster dahil sa gulat. Muntikan pang tumalsik ang singsing pero nasalo niya agad. Oh, I'm sorry. Nagulat lang ako sa biglaan mong proposal. Of course, pakakasalan kita. Nakangiti niyang sagot. Isinuot ni Luster ang singsing sa daliri niya. Kinuha pa nito ang isang couch pillow saka tinakpan ng mga mukha nila sa direksyon ng mga bata bago siya hinalikan sa labi. Natawa naman siya sa ginawa nito, lalo na nang agawin ni Nemo ang unan sa bayakap ng mga ito sa kanila. I love you, my soon-to-be Mrs. Montague. Bulong ni Luster. I do love you too. Nakangiti niyang tugon. 6 na buwan pagkatapos ng proposal, ikinasal sina Luster at Ponda sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan. Makalipas naman ng 1 taon, biniyayaan sila ng kanilang unang anak, isang malusog na babae. Palipat-lipat sila ng bahay niya at mansyon. Kasama na rin naman nila ang kanyang ina. Patuloy pa rin siya sa pagiging fortress agent pero dahil may pamilya na siya, pili na ang misyon na kinukuha niya. Ang kanilang istoryang pag-ibig ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakasalalay sa salita o label ng isang relasyon, kundi sa pagtitiwala, sakripisyo, respeto at pagpapakita ng malasakit sa isa't isa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.